Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1178. Hindi niya inisip ang ganoong pangyayari. Kung gugustuhin siya ni Alex, ano kaya ang mangyayari? Bigla niyang naramdaman na magkakaroon siya ng pakiramdam ng pagtatagumpay kung talagang mamahalin siya ni Alex. Ito ay dahil ngayon ay talagang napakalakas at kahanga-hanga si Alex. Siya ay mas malakas kaysa sa sinumang lalaki na nakasama niya. Sa totoo lang medyo naindayog siya habang iniisip iyon, ngunit naiintindihan din niya na imposible ito. Unti-unting lumipas ang oras. Nagsimulang lumubog ang papalubog na araw sa kanluran. Ang langit sa kanluran ay puno ng pulang ulap. Kakaibang ganda ang hitsura nila nang maaninag nila ang Moonlight Lake. Noon lamang napagtanto ng maraming tao na nakatayo sa dalampasigan na isang oras na pala ang lumipas ng hindi namamalayan. Magiging madilim ang langit pagkaraan ng ilang sandali. Ano pa ang makikita noon? Ito ay kakaiba. Anong klaseng tao ang hinihintay ng matanda? Maging ang patriarch ng pamilya Stormer ay maaaring talunin. Hindi kaya naghihintay siya ng isang likas na eksperto sa ranggo ng Martial Honor. Ang ilang mga tao na sumugod sa pinangyarihan mula sa ibang lugar upang panoorin ang labanan ay nagbulungan at nag-isip-isip sa kanilang sarili. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki mula sa Witch Doctor Sect na tahimik na nakatayo sa busog ng bangka sa gitna ng lawa ay biglang binuksan ang kanyang mapuputing mga mata at tumingin sa silangan. Sa wakas, nagkaroon ng bahagyang pagbabago bago sa kanyang ekspresyon. Dumating na ba siya? Sa sandaling ito, maraming tao ang nakasakay din sa mga bangka na nakasakay patungo sa hindi nakikitang hadlang. Nais ng lahat na masaksihan ang gayong himala at personal na umabot upang hawakan ang hadlang upang madama ito. Kaya naman, hindi bababa sa 12-dosenang malalaki at maliliit na bangka ang nakapalibot sa gitna ng lawa sa 1 kilometrong radius mula sa maliit na bangka. Sa bagay, hanggat hindi inaatake ang harang ay parang hindi sila pinigilan ng matanda. Bilang resulta, nang kumilos ang ninuno ng Witch Doctor Sect sa oras na ito, nakita ng lahat ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, at lahat sila ay tumingin sa silangan. Ano? Wala naman doon, di ba? Hindi yan tama. Guys, tumingin ka doon. May kumikinang, hindi ba? Ito ay isang tao. Tumatakbo ba ang taong iyon sa ibabaw ng lawa? Napakalaki ng Moonlight Lake, lalo na ito ay bumuo ng isang mahaba, makitid na bibig ng long sa silangang bahagi na nag-uugnay sa tributary sa dagat. Ito ay walang hangganan sa isang sulyap. Sa sandaling ito, isang silweta ang mabilis na tumatakbo sa tubig na bumubuo ng isang bakas ng puti, paikot-ikot na mga alon sa likod niya na sinamahan ng malakas na tunog ng mga alon. Ang taong ito ay pumunta dito sa pamamagitan ng pagtahak sa mga alon sa napakabilis na bilis. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sino yan? Nagulat ang lahat na nakanganga ang bibig. Si Beatrice na nasa Beyond the Clouds restaurant ay nakatingin din sa silhouette na tumatahak sa mga alon. Sa kaibuturan niya, nagulat siya ngunit nasa sabik. Si Alex kaya. Sa kasamaang palad, ang mga alon ng tubig ay tumaas at ang tao ay gumagalaw ng napakabilis. Hindi niya masyadong makita ang mukha ng lalaki. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw ang malalakas na hiyawan sa gitna ng karamihan. Si Wilson sa tabi ni Beatrice ay sumigaw, "Beatrice, bilisan mo at tumingin sa timog kanluran." May manggagaling din sa timog kanluran. Nagmamadaling tumingin si Beatrice sa direksyong timog kanluran. Gaya ng inaasahan, may silhouette rin na nagmumula sa direksyong iyon. Papalapit na rin ang tao sa gitna ng Moonlight Lake sa pamamagitan ng pagtapak sa lawa habang may dalang malalaking puting alon. Ito ay isang pulang silhouette. Bagaman hindi niya malinaw na makita ang mukha ng taong iyon, malabo niyang makita na ito ay isang babae. Kabanata 1179. Ang babaeng nakapulang tumatahak sa alon ay walang iba kundi si Tita Rockefeller. Sa kabilang banda, ang taong sumugod mula sa silangan ay natural na si Alex Rockefeller, nakakababa lang ng eroplano at tumawid sa lungsod ng California sa kanyang mga paa pagkatapos na buhayin ang isang malakas na lakas. Agad siyang sumugod dito sa daanan ng tubig. Ang paliparan ng California ay matatagpuan malapit sa isang tributary sa Oregon.
Nagkataon na halos isang tuwid na linya ng daluyan ng tubig mula sa tributary hanggang Moonlight Lake. Sa sandaling ito, dumami ang mga tao sa Penonnebic. Sa mga ordinaryong tao, ito ay isang eksena na hindi nila pangarap na masaksihan bago ito. Isa itong visual effect na tatangkilikin lang sa Hollywood superhero blockbusters. Gayunpaman sa katotohanan, ang gayong hindi kapani-paniwalang eksena ay nagbubukas sa harap ng kanilang mga mata. Hindi mabilang na tao ang naglabas ng kanilang mga telepono para i-record ang epic moment na ito. Umuwi ka. Magmadali at umatras. Sasampalin niya tayo. Ang mga tao na nakatayo sa mga bangka na 1 kilometro lamang ang layo mula sa gitna ng lawa ay umuungal. Naramdaman nila ang malakas na pamimilit mula sa dalawang silhouette at ang ligaw na impact habang papalapit ang dalawang figure sa gitna. Sa sandaling nabangga nila ang force field dito, tiyak na magdudulot ito ng walang kapantay na malakas na pagsabog ng enerhiya. Samantala, ang iba pang mga tao sa pampang ay gumagawa ng mga haka-haka. Maaari ba silang lumagpas sa hadlang at sumakay sa gitna ng lawa? Si Senior ba? Nang makita ang mga puting alon, kinakabahang nagtanong si Waltz sino ang ibang tao. Sa sandaling dinig kasi yon ni Waltz, ang dalawang tao ay sabay-sabay na dumating sa gilid ng field ng puwersa. Sa katunayan, sa mga mata ng ordinaryong tao, hindi nila makita ang anumang nilalaman ng hindi nakikitang layer ng force field na ito. Gayunpaman, sina Alex at Tita Rockefeller na ang paglilinang ay nasa antas ng divine transcendence ay maaaring sabihin ang nilalaman nito sa isang sulyap. Isa itong force field na binalot ng esensya na may psionic formation. Sino pa ang gusto mong i-block gamit ang isang simpleng force field na nilikha mula sa psionic formation? Masusing pinag-aralan na niya ngayon ang Dragon's Bane of 36 at ang komplikadong pagbuo ng blueprint ng unang espada, ang Sword of the Universe. Kaya niyang mag-sculpt ng mystical tools. Kung ikukumpara sa mga pormasyong iyon na nangangailangan ng pag-unawa sa mga sinaunang rune, ang Porma Sion na inilatag ng ninuno ng Midnight Demon, ang Witch Doctor Sect ay isang laro lamang ng isang bata. Kaya naman, hindi man lang siya nagpabagal. Ipinatawag niya kaagad ang Sword of the Universe. Gusto niyang hiwain ang psionic force field gamit ang isang slash. Sa kabilang banda, sa gitna ng lawa, sa loob ng force field, isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng ninuno ng Witch Doctor Sect nang makita niya ang lalaki at babae sa magkabilang panig na sumusugod na parang mga baliw. Sinabi niya kay Brittany, anak mo yan, di ba? Noong una, naisip ko na kailangan ko pang gumastos ng malaking pagsisikap para sirain ang iyong anak. Ngunit ngayon ay tila siya ay isang walang ingat na tao. Itong force field ko lang ay maaaring duguan at mabugbog siya sa banggaan. Sabik na sabik si Brittany. Agad siyang sumigaw sa direksyon ni Alex, huwag kang pumunta dito. May hindi nakikitang balakid sa unahan. Gayunpaman, hindi tumigil si Alex. Kasabay nito, hindi rin tumigil si Tita Rockefeller sa Timog Kanluran. Matagal na niyang hawak ang Fiery Phoenix Bow sa loob ng palasyo ng kanyang isip. Sa sandaling ito, iginuhit niya ang malaking busog habang tumatahak pasulong sa mga alon. Hindi pa rin nakikita ng mga taong pinakamalapit sa kanya ang kanyang mukha, ngunit wala silang nakitang araw sa busog na kanyang iginuhit. Ito ay walang laman. Anong ginagawa niya dyan? Ano ang maaari niyang ishoot gamit ang busog na walang palaso? May nagdududang tanong. Ang ekspresyon ng isang matandang lalaki ay mataimtim habang sinabi niya, iyon ay dahil ang iyong paglilinang ay napakahina na wala kang maramdaman. Ang pana sa kanyang kamay ay tiyak na hindi isang ordinaryong sandata. Nararamdaman ko ang walang kapantay, malakas na mapangwasak na kapangyarihan sa ganoong distansya. Ang panloob na puwersa ay dapat na pinalapot sa kanyang busog upang mabaril ang Chi Arrow. Ano? Mabaril din kaya si Chi? Matandang lalaki, ang tinutukoy mo ba ay gobbledygook? Ang ignorante na tanga. Kapag naabot na ng mga martial expert ang kaharian ng Grandmaster, maaari silang mag-shoot ng projectiles sa mid-air sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang panloob na puwersa sa labas. Sa kabilang banda, kapag naabot na nila ang kaharian ng martial honor, magagawa nila ang pagbabagong chi at kahit na gawing kabayo ang chi energy.
May ganoon pa bang kakayahan ng martial honor? Matanda, maaari ko bang itanong kung ano ang iyong pangalan? Tawag. I-Prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1180. Kilala ako bilang Palaboy, Sebastian White. Ah. Tingnan mo, nailabas na niya ang shot. Sa posisyon na 100 metro ang layo mula sa hangganan ng force field, binaril niya ang isang espada sa force field. Halos lumuwa ang mga mata ng tinaguriang matandang palaboy na si Sebastian White sa kanilang mga saksakan. Ito ay dahil ang binaril ni Tita Rockefeller ay hindi palaso kundi isang phoenix. Napakatotoong phoenix. Paano niya nagawa iyon? Kung kaya niyang gawin ang chi transformation sa ganitong lawak, maaaring nalampasan na niya ang kaharian ng martial honor. Ang mapoy na phoenix bow ni Tita Rockefeller ay nagpakawala ng isang mahaba na kakatusok sa langit. Kasabay nito, ang Sword of the Universe na nasa kamay ni Alex ay bumaril ng isang sinag ng sword light na halos 10 metro. /E. Wham! Wham! Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog na nakakasira ng lupa sa magkabilang panig. Sa ibabaw ng Moonlight Lake, muling pumailan lang ang mga water jet sa kalangitan na umaabot sa taas na 12 ng metro. Ang buong ibabaw ng lawa ay tila nabaligtad sa pamamagitan ng paghalo. Sa gitna ng espiritual na pagsabog, ang lahat ng maliliit at malalaking bangka sa loob ng radius na 200 metro ay tila sinalubong ng tsunami. Ang mga bangka ay inihagis ng mataas ng mabangis na alon ng tubig na pumailan lang ng mahigit 10 metro bago bumagsak ng malakas. 70% ng mga tao ay nahulog sa lawa. 60% ng mga bangka ay cornpole telly na naka-turn over. Napatulala ang lahat ng nanunood sa dalampasigan. Sa kabilang banda, si Alex at Tia Rockefeller ay sumugod sa field ng puwersa ng walang tigil. Ang psionic force field sa gitna ng Moonlight Lake na inilatag ng ninuno ng Witch Doctor Sect gamit ang bangka ay walang epekto sa kanila. Paano ito posible? Ang ninuno ng Witch Doctor Sect ay nakatayo sa busog ng bangka ngunit nakasimangot siya. Ang puwersang larangan ng psionic formation na ito ay ang ipinagmamalaking produkto ng kanyang mga taon ng matrebahong pananaliksik. Sa isip niya, ito na ang pinakamalakas na spell formation sa mundo, wala. Walang sino man ang dapat sumubok na puwersahang tumalon sa force field nang walang pahintulot niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nagawa iyon ng lalaki at ng babaeng nauna sa kanya. Sa sandaling ito, nalaman ng karamihan sa labas na ang gitna ng lawa ay muling naging invisible. Ang malaganap na ambon ay nasa lahat ng dako. Malakas na hamog ang nabuo kanina, ngunit hindi nagtagal, ang mabigat na hamog na iyon ay dahan-daang nahulog sa lawa at nawala. Ngunit ngayon, mas lumalim ang ambon at imposibleng makita ang sitwasyon sa loob. Mom, okay ka lang ba? Matapos masulyapan si Brittany gamit ang kanyang third eye, masasabi ni Alex na mayroon itong bahagyang mababaw na sugat ngunit walang malaking isyo sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos lumingon siya para tingnan ang ninuno ng Witch Doctor Sect. Ayos lang ako. Napabuntong hininga si Brittany pagkatapos magsalita. Sinabi niya, Alex, hindi ka dapat pumunta dito. Hindi mo siya matatalo. Pagkatapos tumingin siya kay Tita Rockefeller na lumulutang sa ibabaw ng lawa sa sandaling ito. Hindi pa nakikilala ni Brittany si Tita Rockefeller kaya kakaiba rin ang kanyang pakiramdam. Saan lang kinuha ng anak ko ang babaeng ito? At ganito kalakas ang kanyang lakas. Sabi ni Alex, hindi ako karapat-dapat na maging anak mo kung hindi ako sasama. Sa sandaling ito, ang ninuno ng Witch Doctor Sect ay tumawa ng husto. Malaki. Iyan ay mahusay. Gaya ng inaasahan, hindi mo ako binaygo. Talagang nasira mo na ang larangan ng puwersa ng psionic formation na pinag-aralan ko sa loob ng 300 taon. Proud ako sa inyong lahat. Nagkatinginan sina Alex at Tita Rockefeller. Gumamit sila ng tacit understanding para talakayin kung paano iligtas si Brittany. Sa sandaling ito, sinabi ni Alex ng masama, talagang pinag-aralan mo ang napakasamang forma sayon na kahit mga bata ay kayang hawakan sa loob ng 300 taon. Binuksan mo ang aking mga mata. Mukhang hindi ganoon kataas ang IQ mo.
Galit na galit ang nuno. How dare you mons me? Lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Tanong ni Alex, anong klaseng ninuno ka? Ang ninuno ng mga zombie. Hindi nakakagulat na mabubuhay ka ng 300 taon. Sa sandaling ito, biglang lumipad ang kaluluwa ni Guilherme Extraordinaire sa katawan ni Alex. Tumingin sa ninuno, sinabi niya na may pagtataka, Master Quantes, hindi ko inaasahan na magiging zombie ka at mabubuhay hanggang ngayon. Kabanata 1181. Si Guilherme ay lumitaw. Ito ay natural na intensyon ni Dr. Cheryl. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Alex at baka may mangyari sa kanya. Bukod pa rito, higit siyang nag-aalala tungkol sa kabilang partido na ginagamit si Madam Brittany bilang banta na ihagis kay Alex ang tuwalya o ipagawa sa kanya ang isang bagay na saktan ang kanyang sarili. Bukod dito, si Guilherme ay nagkataong mula sa Witch Doctor sect. Mas marami o hindi gaanong alam ang tungkol sa Witch Doctor sect. Kaya naman mahigpit niyang hiniling kay Guilherme na sundan si Alex at pinaalalahanan itong huwag gamitin si Alex sa anumang paraan na magagawa niya. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos makita ni Guilherme ang ninuno ng Witch Doctor, agad niya itong nakilala. Ang taong ito ay talagang mula sa parehong panahon sa kanya. Noong taon ding iyon ay mahigpit niyang tinutulan ng Witch Doctor Sect Master. 800 taon na ang lumipas. Natigilan si Alex sa sinabi ni Guilherme. Elder Extraordinaire. Kilala mo ba siya? Tumango si Guilherme. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis sa Witch Doctor sect noon. Siya ang ika-83 henerasyong pinuno ng Witch Doctor sect, si Torres Quintero. Tapos tumawa agad ng malakas ang nuno ng Witch Doctor. Iniisip ko kung sino iyon. Ikaw pala, Guilherme. Isa kang taksil na nanirahan dito ngunit palihim na tumulong sa mga tagalabas. Noon, pinigilan mo ako sa pagsasaliksik tungkol sa mga zombie at pagnanakaw ng pamana ng Immortal Doctor ng pamilya. Sigurado akong hindi mo inaasahan na nadiskubre ko ito, tama ba? Ngayon tingnan, ang matandang ninuno na ito ay parang may lihim na sining ng immortalidad at nabuhay ng 800 taon hanggang sa taong ito, habang ikaw, Guilherme, na kilala bilang immortal na doktor, ay maaari lamang umiral sa anyo ng isang kaluluwa lamang ngayon. Sino ngayon ang nanalo? Umiling si Guilherme. Torres, hindi mo tinatahak ang matuwid na landas, kundi ang masama at diablo na landas na hindi pinapayagan ng langit at lupa. Hahaha. Tumawa si Torres. Ano ang ibig mong sabihin sa masama at demonyo? Ang landas na sinundan ng aking ninuno ay ang landas ng langit. Ang pag-iral ay ang katotohanan. Kinukuha ng langit at lupa ang lahat ng bagay bilang mga ruminant. Sa palagay mo ba ang makalupang matuwid na landas na iyong tinatahak ay dapat ang sagradong landas? Kung tama ka, wala ka sa ganoong estado ngayon. Sumigaw si Guilherme, tinatrato mo ang mga buhay na tao bilang mga kasangkapan, itinuturing ang buhay ng tao bilang isang laro ng bata, pumatay ng marami, at ang mga Diyos ay nagagalit. Isa kang makasalanan at kasuklam-suklam na demonyo. Tumawa si Torres. Sige. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at patayin mo ako. Pagkatapos ng isang post nilainggan niya si Alex. Dahil ang tanga na ito, si Guilherme, ay sinundan ka, ito ay nagpapatunay na nakuha mo nga ang pamana ng aking Witch Doctor sect na Immortal Doctor. Ibigay mo na. Pulse asterisk E. Galit na dagendong ang pinakawala ni Guilherme. Torres, kilala mo ba kung sino siya? Hindi man lang nilainggan ni Torres ang mga taong nasa harapan niya. Matapos mabuhay ng 800 taon, ang lakas na naipon niya sa mga nakaraang taon ay sapat na para durugan ang mga taong ito. Kaya't sinabi niyang walang pakialam, hindi ko na kailangang malaman. Malamig nang umuso si Guilherme, kung gayon, sasabihin ko na sa iyo ngayon. Siya ang tunay na young master ng Witch Doctor sect, ang ugat ng pagkakaroon ng Witch Doctor sect, ang bloodline descendant ng unang henerasyon ng Immortal Doctor. Bakit hindi ka lumuhod para makita ang young master? Ano? Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpasindak kay Torres. Maging ang mga ekspresyon ni Madam Brittany at Tita Rockefeller ay nagbago. Saglit silang nataranta. Siya ang bloodline descendant ng unang henerasyon ng Immortal Doctors.
Paano mo mapapatunayan iyon? Tumingin si Torres kay Alex nagulat. After being a zombie for so long, bulag ka na talaga. Hindi mo ba nararamdaman ang aura ng young master? Hindi mo ba nararamdaman ang kakaibang tunay na enerhiya ng medical Taoism ng Heavenly Doctor? Kumunat ang noo ni Torres tumingin ng mabuti at sa wakas ay sumigaw paano kung siya ang bloodline ng unang henerasyon ng Immortal Doctor. Ang Witch Doctor sect ay hindi ang Witch Doctor sect ng nakaraan. Ang unang henerasyon ng matandang maltong iyon ay matagal nang patay sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Sipsipin ko ang bloodline ng kanyang supling. Pagkatapos niyang magsalita, tumawa siya ng malakas. Sino ang nakakaalam pagkatapos sipsipin ang iyong dugo, maaari kong makuha ang Heavenly Doctor's Medical Taoism. Sa oras na iyon, hindi nakakailanganin ang mana ng Immortal Doctor. Ikaw. Halika dito. Marahas na hinawakan ni Torres si Alex gamit ang kanyang libreng kamay. Buzz. Sa sandaling ito, ang matagal nang inihanda na si Tia Rockefeller ay bumaril ng palasok kay Torres. Sa pagharap sa paparating na kamay ni Torres, hindi lamang umiwas si Alex kundi nagkusa na sumandal sa kanya. Kasabay nito, muling binaril ni Alex ang isang tao, hindi isang multo, si Maiko Chiba. Ang tungkulin ni Maiko Chiba ay samantalahin ang pagkakataong iligtas si Madam Brittany. Sa katunayan, si Torres ay isang taong masyadong mapagmataas. Ngayong dumating na si Alex, tuluyan na siyang nawala ng interes kay Madam Brittany bilang isang tao, lalo na sa pagkaalam na ang bloodline ni Alex ay inapo pa rin ng isang henerasyon ng mga immortal na doktor. Si Alex lang ang nasa mata niya. Bilang isang tao na dating pinuno ng Witch Doctor sect, napakalinaw niya tungkol sa papel ng bloodline na ito na isang napakahusay na bagay. Hindi siya natatakot na makatakas si Alex. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1182. Madaling kinuha ni Maiko Chiba si Brittany. Matapos humiwalay sa maliit na bangkang kahoy, agad na kinuha ni Maiko Chiba si Brittany at galit na sumugod patungo sa baybayin ng Moonlight Lake. Akala niya susundan siya ni Torres pero hindi iyon nangyari. Matapos tumakbo palabas mula sa makapal na ulap sa gitna ng lawa, nabigla pa rin sina Maiko Chiba at Brittany. Ang mga tao ay nanunood ng labanan sa paligid. Noong una ay labis silang hindi nasisiyahan sa ambon sa lawa dahil nakaharang ito sa kanilang paningin at hindi nila makita ang nangyayari sa loob. Sa sandaling ito, nakita nila si Brittany na nagmamadaling lumabas sa ulap. Lahat. Hindi ba yan ang hostage? Nakalabas na ang hostage. Ibig sabihin mayroon ng malaking labanan sa loob, tama ba? Paano makakalaban ng lalaking iyon at babae ang matandang iyon? Ang karamihan ay nagpakawala ng gulat na sigaw. Sa sandaling iyon, natagpuan nila ang isa pang figure sa baybayin na nagmamadaling umakyat sa langit, direktang tumatalon sa salamin na parang lawa. Ito ay isang napakagandang babae. Ano ang gagawin niya tumatalon sa ilog? May sumigaw sa alarm. Tanga. Nakakita ka na ba ng babaeng kayang tumalon ng napakataas sa hangin? Ang isa pang tao ay gumanti ng masama. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang magandang babae na ginawang yelo ang tubig nang dumampi ang kanyang mga paa sa ibabaw ng lawa. Tumakbo siya sa kabila ng lawa. Sa bawat hakbang niya, isang manipis na piraso ng yelo ang mabubuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Holy she asterisk T, isa pang supreme expert. Isa rin siyang magandang babae. May mga eksperto talaga sa mga tao. Paano ko hindi nalaman na napakaraming eksperto sa martial arts sa California? Si Gareth Lennon na nasa tabi ni Carol ay nakitang mabuti ang babae at gulat na sinabi, hindi ba iyan ang babaeng kasama ni Alex? Kung tama ang pagkakaalala ko, Maya ang pangalan niya. Siya ang dating alagad ni Alex. Paano rin siya nagkaroon ng ganoon kataas na antas ng kasanayan sa martial arts? Malungkot ang mukha ni Carol. Akala niya ay napakalakas na niya. Pero, ngayon pala ay crush din siya ng isang babaeng katabi ni Alex. Hindi mahalaga. Ang aking Peach Blossom Demon Scripture ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng ibang tao. Hindi magtatagal, malalampasan kita at pagkatapos ay sipsipin kita.
Kasabay nito, nakita rin ni Beatrice na nasa Beyond the Clouds restaurant ang mukha ni Maya. Ang kanyang puso ay nasa matinding pagkabigla. Di ba ang dating tauhan ng ate ko na ilang beses ding pumunta sa bahay ko? Isa rin pala siyang supreme expert. Dapat si Alex ang nagturo sa kanya, ako. I want to learn some skills too. Natutunan ni Maya ang Silver Frost skill, ang katangian ng tubig. Kaya hindi naging mahirap gawin ito. Hindi nagtagal, nahuli niya si Brittany. Narinig niyang nagsasalita si Maiko Chiba. Punta muna kayo sa Pampang. Tutulungan ko si Master. Sa pagkakataong iyon ay lumingon si Maiko Chiba. Ang sitwasyon ng labanan sa gitna ng lawa ay biglang nagbago. Ang liwanag ng espada ay kumikinang ng maliwanag kasama ang mga phoenix na sumugod sa kalangitan. Isang malaking palad na gawa sa tubig ng lawa ang nakataas sa ibabaw ng lawa. Boom! Tarat-tarat! Tita, ingat po kayo. Nakaharap sa napakalaking water pump na may diameter na 500 metro, sumugod si Alex at niyakap si Tita Rockefeller sa sandaling bumukas ang tuktok na layer ng profound martial shield armor art. Ang hindi mabilang na pagong na parang ron at gintong liwanag ay sumabog. Kabanata 1183. Boom! Tarat-tarat! Ang malaking palad sa ibabaw ng lawa ay bumaba na parang isang malaking bundok. Walang awa nitong hinampas ang likod ni Alex. Sa isang kisap mata, nabangga na nito ang dalawa sa lawa. Oof! Nagsuka si Alex ng dugo sa mukha ni Tita Rockefeller habang nakakapit pa rin ito sa kanya gamit ang dalawang kamay. Hindi niya ito namalayan dahil sa banayad na pagkilos ni Alex. Ito ay dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Buti na lang at nasa loob sila ng lawa. Maging ang body projectile sa mukha ay mabilis na mawawala. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Tia Rockefeller si Alex at mabilis na lumipat sa gilid. Pero na. Nang umalis ang dalawa sa lugar na iyon, isang malaking transparent na kamay ang mabangis na humawak sa hangin at nagbigay ng marahas na pagpisil. Buti na lang at nauna sila ng isang hakbang. Kung hindi, sila ay durog sa kamatayan. Alex, kamusta? Ginamit ni Tita Rockefeller ang kanyang espiritual na kahulugan para makipag-usap kay Alex sa tubig. Okay pa naman ako. Hindi gaanong problema. Mag-iingat ka. Mas mataas ang cultivation level ng lalaking ito kaysa sa amin. Siya ngayon ay nasa yugto kung saan ang pinakadalisay na kakanyahan ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nililinang sa pamamagitan ng patuloy na pagdadalisay. Ito ay gawa sa isang pinong zombie na may mahusay na depensa at ordinaryong pag-atake. Mahirap sirain ang depensa niya. Kumunot ang noo ni Tita Rockefeller. Para na siyang Hydra Gaming ngayon. Habang nakikipag-usap sa isa't isa, iniwasan din nila ang ninuno ng pagtugis ng Witch Doctor Sect. Nakatiis lang si Alex sa suntok ng ninuno. Ang kanyang mga panloob na organo ay nasira. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa kay Tita Rockefeller upang maiwasan ang mga pag-atake. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, nahaharap siya sa isang mas mapagpahirap na sitwasyon. Medyo mali ang paraan ng pagyakap ni Tita Rockefeller sa kanya, nasa labi niya ang mukha nito. Bagaman hindi magagamit ng isang tao ang bibig at ilong para sa paghinga sa ilalim ng tubig ngunit umaasa sa espiritual na suporta ng katawan, ang poster na ito ay napakahiyang pa rin. Tita, pwede mo ba akong tulungang baguhin ang posisyon ko? Mahinang tanong niya. Magpalit ka ng posisyon. Sa tingin mo ba nasa kama ka? Hindi masayang tumugon si Tita Rockefeller. Ang pagharap sa pag-atake ng ninuno ay nakakaubos na ng enerhiya. Paano kung nahuli sila habang nagbabago ng posisyon? Sa ikalawang pag-iisip, sinabi ni Alex, ang kabaligtaran ng kasarian ay dapat na magkaroon ng isang tiyak na distansya sa isa't isa. Ako, nakaramdam din ng kakaiba si Tita Rockefeller. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Nagkataon, ang morphing lake ng ninuno sa wakas ay hindi makapagbigay ng suporta at gumuho sa isang malakas na splash. Sinamantala ni Tita Rockefeller ang pagkakataon na bitawan si Alex at ipinutok ang isang palaso sa tubig. Ang Golden Feather Arrow ay nagdadala ng walang hangganang pagpatay na layunin at nakatutok sa dibdib ng ninuno ng Witch Doctor Sect.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan ng Nuno ang gintong balahibo na palaso. Hahaha. Kayong dalawang maliliit na lalaki ay maaaring tumigil sa pag-aaksaya ng iyong enerhiya. Hindi mo man lang masira ang depensa ng ninuno. Anong silbi ng away? Nakatayo pa rin sa bangka ang ninuno ng witch doctor sect na hindi pa lumulubog hanggang ngayon. Maliwanag, malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Ang divine transcendence at ang panahon ng alchemy ay talagang may pagkakaiba sa isang kaharian. Isang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Pamulong si Tita Rockefeller kay Alex, kailangan nating gumamit ng ibang paraan. Sa sandaling ito, nakipag-uusap si Gilherm kay Alex gamit ang kanyang kamalayan, Young Master, hindi mo kailangang mag-alala. Ang sining ni Torres sa pagpino ng katigasan ay nagmula sa Blessed Corpse Mantra na minana mula sa Immortal Doctor. Madali para sa iyo na sirain siya. Ano? Paano ko ito masisira? Sa dugo mo. Ang bloodline ni Young Master ay kalaban ni Torres. Ang lakas ng loob ng halimaw na ito na sipsipin ang iyong dugo. Isa lang itong panaginip ng tanga. Kapag nadikit na niya ang dugo mo, sisirain ng bloodline power ang katawan niyang zombie. Pagkatapos sisirain niya ang kanyang sarili nang walang kikilos si Young Master. Natigilan si Alex. May ganun ba? Sigurado ka ba? Sinabi ni Gilherm, ang matandang lingkod na ito ay nangangahas na magbigay ng garantiya sa kanyang ulo. Pamulong si Alex, extraordinaire, dahil may paraan, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Tsaka matagal ka nang walang ulo. Dahil may ganoong solusyon, gamaan ang loob ni Alex. Sa sandaling iyon, diretso siyang tumalon palabas ng lawa. Naalarma si Tita Rockefeller. Alex, anong ginagawa mo? Huwag kumilos ng padalos-dalos. Sinulyapan ni Alex ang ninuno ng witch doctor sect at tumahimik, nagkukunwaring nasaktan habang sinasabi niya, Tita, napakalakas ng master contest na ito. Hindi man lang tayo tugma sa kanya. Anyway, ako ang target niya and I want to make a deal with him. Pagkatapos sinabi niya kay Torres, Master Contest, tama ka. Ano man ang ginagawa namin ang walang kabuluhan. Paano ito? Kung pakakawalan mo ang aking tiyahin, ibibigay ko sa iyo ang aking dugo upang inumin mo. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1184. Alex, nababaliw ka na ba? Laking gulat ni Tita Rockefeller na naging asul ang kanyang mukha. Hindi ako baliw. Isipin mo na lang na nag-donate ako ng dugo. Hindi naman siguro ako mamatay niyan. Napatingin si Alex kay Torres. Master Contest, ano sa palagay mo? Paano kung kusang loob kong hinayaan kang sipsipin ang aking dugo, ngunit hindi mo ako sinisipsip ng sabay-sabay upang pisikal akong makagawa ng dugo araw-araw, na katulad ng pagbibigay sa iyo ng isang bangko ng dugo? Kung papayag ka, palayain mo si Tita tapos ay pangako mo na hindi mo ako papatayin. Kung hindi, say subog agad ako at wala kang mapapala. Napakalinaw ni Alex. Dapat maghinala ang ninuno kung kusang ibinigay niya ang kanyang dugo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga kondisyon, iyon ay magiging mas makatwiran. Gaya ng inaasahan, agad na pumayag ang ninuno ng witch doctor sect. Ang mga zombie ay may likas na kasakiman sa dugo. Gayunpaman, pinalaki ng dugo ni Alex ang kasakiman na ito ng 10 hanggang 100 ulit. Hindi niya alam na ito pala ang nakamamatay niyang lason. Akmang hahakbang si Alex. Gayunpaman, naging desperado si Tia Rockefeller. Alex, hindi ako papayag. Kung maglakas loob kang gawin ito, mamamatay muna ako para sa iyo. Napahiya si Alex. Tita, bakit mo ginagawa ito? Mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Kapag nasipsip niya ang dugo mo, sisipsipin ka niya ng tuyo. Kung mamatay ka, anong gagawin ko? Ha? Sa sandaling ito, ang ninuno ng witch doctor sect ay malamig na sumengot quack. Pinisil niya ang kanyang palad at itinapon si Tita Rockefeller palayo. Pagkatapos kinawakan niya si Alex sa ere. Koy, huwag mong kagatin ang leeg. Nagkusa si Alex na iabot ang kanang kamay. Sa susunod na sandali, kinagat ng ninuno ng witch doctor sect ang arterya ng pulso ni Alex at nagsimulang sumipsip ng may kasakiman.
Keys. Napakagaling. Ang ninuno ng Witch Doctor Sect ay komportableng pumikit at isang mahinang pulang ilaw ang lumabas sa mga hiwa ng kanyang mga mata. Hindi tamang sabihing hindi kinabahan si Alex. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na sinipsip ang kanyang dugo. Natatakot din siya na kung mali ang hinuha ni Gilherm siya ay matatapos. Gayunpaman, hindi nagtagal, naramdaman ng ninuno ng Witch Doctor Sect na may mali. Pagkatapos niyang lunukan ang dugo ni Alex, parang kumukulo ang kanyang katawan. Nung una, excited siya. Sa pag-aakalang ang bloodline ng mga inapo ng isang henerasyon ng mga immortal na doktor ay kanya, nakaramdam siya ng lakas ng loob. Nakapulot siya ng isang kayamanan. Gayunpaman, agad niyang nalaman na ang pagkulo na ito ay lampas sa kanyang pagpapaubaya at ang kanyang dugo ay parang isang patak ng tubig na bumabagsak sa kumukulong mantika, kumakaluskos at sumasabog. Nakita ni Alex na hindi tama ang tingin niya at natawa. Master Qantas, ano ang lasa? Maganda ba? Ang ninuno ng Witch Doctor Sect ay nagbago ng husto. Anak, ikaw, niloko mo. Kakatapos lang niyang magsalita, isang putok ang maririnig mula sa loob niya at may sumabog talaga. Hindi ako nanloloko. Napakahina ng pangangatawan mo para makayanin. Umuungol, mamatay. Ang ninuno ng Witch Doctor Sect ay nagpakawala ng dagendong. Ang tunog ay gamulong at umalangaw-ngaw sa buong Moonlight Lake. Ang mga taong iyon sa tabi ng lawa nang marinig ang boses na ito ay lahat ay nagulat. Ngunit muli hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob. Para talagang pas ang nangungulit. Boom! Tarat-tarat! Sinampal si Alex ng ninuno ng Witch Doctor Sect. Ang kanyang katawan ay sumabog na parang bola ng kanyan, ngunit siya ay handa. Hindi lamang ang profound martial shield armor art ang nasa buong lakas ng kabayo, ngunit maging ang mga sirang butil ng elixir field ay dumating din para tumulong. Ginamit niya ang kanyang lakas para makaalis. Tita, go. Go lang. Inawakan niya si Tita Rockefeller at tumakbo ng kasing bilis ng kidlat palabas ng lawa na may makapal na hamog. At nasa labas na sila. Ulalas ng isang tao. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na tunog sa gitna ng lawa. Tila may lumalagong tsunami sa Moonlight Lake. Parang nabasag ang langit at lupa at bumabaliktad ang dagat. Kabanata 1185. Boom! Ang gitna ng Moonlight Lake ay sumabog na parang isang intercontinental missile ang tumama dito. Ang buong Moonlight Lake ay unang lumubog pababa sa gitna bago nakarinig ng nakakabinging tunog. Kung saan naroon ang ninuno ng Witch Doctor Sect, ang isang haligi ng tubig na umabot sa langit ay tumaas ng husto hanggang sa taas ng ilang daang metro. Kagad pagkatapos, isang malakas na panginginig ng boses ang marahas na yumanig sa lawa na nagpapadala ng mga shockwave na tumitama sa libu-libong tropa. Ang karamihan ay nasa loob ng 10 milyang radius at ang kanilang mga puso ay nilaktawan ng isang tumibok mula sa bumang na tunog na ito. Walang tigil na nanginginig ang mga kamay at paa nila. Ang mga tao, lalo na sa baybayin ng Moonlight Lake, ay napabagsak ng shockwave. Ang mga matatapang na tycoon ng California na tumayo sa mga bangka at hindi umalis ay talagang nagdusa. Nanatiling buo ang mga bangka, hindi nila nakayanan ang matinding mapanirang puwersang ito. Kaya ang mga bangka ay halos agad na nabasag at ang mga tao sa mga ito ay nagsuka ng dugo, nahulog sa lawa at bumagsak kasama ng mga alon. Kung nakaligtas man sila lahat ay nakasalalay sa kanilang swerte. Isang patuloy na dumadagandong na tunog ang narinig. Nabasag ang salamin sa gusali sa tabi ng lawa dahil sa pagkabigla. Bagamat ang Beyond the Clouds restaurant ay nasa ika-18 palapag, hindi ito pinalampas. Si Beatrice na nanunood gamit ang binoculars ay sumigaw habang ang isang piraso ng basag na salamin ay dumampi sa kanyang mukha na nag-iwan ng madugong hiwa. Beatrice, ayos ka lang ba? Bilisan mo, kunin mo ang first aid box. Sa sandaling ito, karge-karge ni Alex si Auntie Rockefeller at matagal na silang umalis sa Moonlight Lake. Dumating sila sa hilaga sa isang maliit na isla sa lawa. Ang islang ito na noong una ay isang magandang tanawin sa lawa na may eleganteng kapaligiran at isang maliit na tea house ay nasira din ng husto. Ngayon, ang lugar ay isang pagkasira lamang.
Maging ang magandang kinalalagyan na tea house ay gumuho na rin. Gayunpaman, ang ilan ay maswerte. Bago ito, ang mga awtoridad ng California ay nagpunta sa isla upang ilikas ang mga tao. Kaya naman, walang nasawi. Pinunasan ni Alex ang isang bibig ng dugo na tumutulo sa kanyang bibig. Kanina, ang nakamamatay na suntok ng ninuno ng witch doctor sect ay muling nasugatan ang kanyang mga panloob na organo. Gayunpaman, ang puwersa ay gumagalaw sa autopilot sa kanyang katawan dahil daw ang inaayos ang pinsala. Namatay ang taong ito ng labis na kagulat-gulat. Ito ay talagang isang magandang panoorin. Hindi napigilan ni Alex na magpatawa. Nalaglag din ang panga niya. Sinabi ni Tita Rockefeller, siya ay tulad ng isang pangunahing magsasaka. Sa tuyong katawan ng zombie, natural na magiging napakalakas ang epekto ng pagsira sa sarili. Sa kabutihang palad, ito ay nasa gitna ng Moonlight Lake na ilang kilometro mula sa baybayin. Kung hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang namatay. Nagulat si Alex. Masyadong makapangyarihan ang lalaking ito. Buti na lang at patay na siya o di ako matutulog. Hindi pa rin maisip ni Tita Rockefeller kung ano ang nangyayari, he was fine all this while. Paano siya biglang sumabog? Palihim na tumawa si Alex. Ang dugo ko. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang sinabi ni Gilherm. Tapos natigilan siya saglit. Ikaw nga pala tita ko, kaya ang dugong dumadaloy sa katawan mo ay bloodline din ng ninuno ng pamilyang Rockefeller, kaya dapat ganito rin ang epekto, di ba? Bahagyang umikot ang mga talukap ni Tita Rockefeller. Posible yan. Pagkatapos marahas niyang tinapakan ang likod ng paa ni Alex. Brat, noong natiyahin mo ako, bakit hindi mo ako binitawan? May death wish ka ba? Nagulat si Alex at medyo nangangati ang kamay niya. Sa sumunod na sandali, tinulak siya nito palayo na parang tinutukan ng karayom. May hindi pala siya napansin. Nang hawakan niya si Tita Rockefeller upang makatakas mula sa Moonlight Lake, nahawakan niya ang maling lugar na siyang pinakamayabang posisyon ng mga babae, ngunit walang sino man ang dapat na hawakan ang bahaging ito ng katawan ng isang babae ng ganoon ka-simple. Bigla. Pakiramdam ni Alex ay may ginawa siyang kataksilen. Ikaw, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kung hindi ko sasabihin, hahawakan mo pa ba ako ng ganito? Ang pagnanasa ay pagnanasa. How dare you quibble? Walang masabi si Alex at sa kanya lang naisip ang kaligtasan at seguridad ni Gilherm. Ang maganda ay ang stake of exorcism ay napakatibay at walang anumang problema. Sina Gilherm at Maiko Chiba na nagtatago sa loob ng stake of exorcism ay natural na walang problema. Tita, paano ka nakarating sa oras? Tanong ni Alex kay Tita Rockefeller. Paanong hindi ko malalaman ang tungkol sa isang nakakagulat na kaganapan na nangyayari sa Moonlight Lake? Iniunat niya ang kanyang maliit na daliri at hinaplos ang kanyang buhok sa kanyang tainga. Lalong pambabae ang kilos niyang ito. Nakita ito ni Alex at bahagyang natigilan. Pakiramdam niya ay hindi maihahambing na pamilyar ang pagkilos na ito. Madalas itong ginagawa ng kanyang asawang si Dorothy. Maging ang anggulo ng maliit na hinlalaki ay pareho ng ginagawa ito ng dalawa. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1186. Gayunpaman, karamihan sa mga babaeng may mahabang buhok ay alam kung paano ito gawin nang hindi tinuturuan kung paano ito gawin. Si Alex Rockefeller ay natural na hindi nag-iisip tungkol dito. Tita, nakita mo na ang nanay ko. Dapat din niyang malaman kung sino ka ngayon. Bakit hindi ka sumama sa akin para makita siya? Ipagluluto kita ng personal mamaya. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alex. Gayunpaman, tinanggihan ni Tia Rockefeller si Alex. Hindi pa ngayon ang oras. Hindi pa rin alam ng nanay mo ang nangyari sa tatay mo. Kapag nalantad ang aking pagkakakilanlan, sisikapin ng nanay mo na makuha ito sa ilalim nito. Kung may ibunyag ang mga babae mo tungkol dito, sabihin mo lang sa kanya na tita ang palayaw ko. Sabi ni Tita Rockefeller. Nagsimulang sumimangot si Alex. Nagsisimula na akong maghinala kung ikaw ang aking biological na tiya. Bakit hindi mo ako bigyan ng isang hibla ng iyong buhok?
Magpapadana test ako dito. Kinatok ni Tita Rockefeller ang ulo ni Alex. Baliw ka. Hindi ako ang iyong ina. Bakit kailangan nating magpadana test? Alis muna ako. Oh, tama. Bakit hindi ka sumama sa akin upang bisitahin ang pamilya Coleman ng Missouri sa loob ng 2 araw? Bakit tayo pupunta sa pamilyang Coleman ng Missouri? Tanong ni Alex. Upang humingi ng isang tao. Sabi ni Tita Rockefeller. Nakuha ba ng pamilya Coleman ang isa sa iyong mga tao? Tanong ni Alex. Hindi. Kukunin ko si Jenbo na sumama sa amin. Ang mga kalaban na kinakaharap mo ay lalong lumalakas. Halimbawa kung ang ninuno mula sa witch doctor sect ay hindi nagkataon na napigilan ng iyong dugo ngayon, lahat tayo ay mapapahamak. Dapat tayong lahat ay maghanda. Papuntahin ko si Jenbo at magagawa nating igrupo ang 4 na mahusay na hayop para sa 4 Elephants Battle Formation. At ikaw, ano ang pinagkakaabalahan mo buong araw? Pinaglalaroan mo lang ba ang mga babae? Maging seryoso sa pagpapabuti ng iyong paglilinang. Huwag kang papatayin ng walang kabuluhan. Nang matapos ang kanyang pangungusap, marahang tinapakan ni Tia Rockefeller ang mga alon sa ibabaw ng tubig at umalis. Pinanood ni Alex si Tita Rockefeller na umalis habang iniisip niya sa kanyang sarili, talaga bang nagpapanggap itong tiyahin ko? Gayunpaman, mula sa paraan ng pagpapakita ni Tita Rockefeller ng tip, malamang na wala siyang anumang masamang intensyon. Kung hindi, maraming beses nang namatay si Alex. Wala na akong pakialam. Tita ko man siya o hindi, iisipin ko na lang ang sarili ko bilang Condor Hero. Lumingon si Alex at gustong hanapin si Brittany Rockefeller. Gayunpaman, nang makita niya ang dumaraming mga bangka sa Moonlight Lake at ang malaking grupo ng mga tao sa tabi ng lawa, pansamantala niyang pinigilan ang pag-iisip na ito. Siya rin ay tumakbo sa lawa sa parehong direksyon na iniwan ni Tia Rockefeller. Sa isang kisap mata, nawala si Alex. Si Richard Asterisk. Beep, beep, beep. Habang nag-aalalang naghihintay si Waltzflor sa pampang, nagsimulang magring ang kanyang telepono. Nang tingnan niya ito, napagtanto niyang tawag iyon ni Alex. Buti na lang at itinago ni Alex ang kanyang telepono sa kanyang fanny pack. Bagamat medyo basang-basa, maayos pa rin. Kung hindi, kailangan niyang humiram ng telepono ng iba. Senior. Masayang bulalas ni Waltz. Hoy, bakit ang ingay mo? Magbibingi-bingihan ako. Sabi ni Alex. Senior, mahal kita. Bulalas ni Waltz. Ano? Biglang sinabi ni Waltz iyon. Sobrang nakakatakot. Masyadong maraming tao ang malapit sa iyo. Hindi ako lalampas. Hihintayin ko ang iba sa inyo sa Lovers Pavilion. Si Richard Asterisk. Samantala, si Carol Rockefeller ay nasa napakahirap na estado. Kung hindi pa rin niya alam na ang ninuno ng witch doctor sect ay napatay, maaari talaga siyang tumalon sa lawa para magpakamatay. Hindi siya patay. Paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na kalooban na mabuhay? Si Mariah Hamilton ay tila nataranta pa. Carol, anong gagawin natin ngayon? Dahil hindi pa patay si Alex, tiyak na hahanapin niya tayo para ayusin ang score sa atin. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Carol. Umuwi na tayo, Mom, Dad. Umanda kang magtago ng ilang oras. I will handle the rest of it, sabi ni Carol. Nagmamadaling umuwi ang buong pamilya. Ang kanilang tahanan ay isang lumang suite sa kanlurang bahagi ng lungsod. Gayunpaman, sa sandaling lumakad si Mariah sa pintuan, napasigaw siya sa gulat sa kanyang nakita. Muntik na siyang mahimatay. Kabanata 1187. Anak ko, Natalie. Bumagsak si Mariah Hamilton sa lupa. Hindi niya napigil ang kiligin ang lahat. Nakita niya ang kanyang bunsong anak na babae, si Natalie Rockefeller, na nakahandusay sa lilam ng dugo. May bakanting butas sa kanyang dibdib na tila pilit na napunit. Samantala, ang anak ni Carol Rockefeller, ang nagmumulto na sanggol na mukhang isang pangit na hayop, ay nakatayo sa tabi ni Natalie habang siya ay nagpipiesta mula sa butas. Q. Hindi nakatiis si Noah Rockefeller at bigla siyang sumuka. Hindi niya kinaya ang katotohanang pinatay talaga si Natalie sa ganoong kalupit at masakit na paraan.
Tumampot si Noah ng isang patpat at sinisingil. Papatayin kita, bata ka. Gayunpaman, ang nagmumulto na sanggol ay tila hindi natatakot. Sa halip, inalis niya ang patpat na ibinato sa kanya ni Noah. Inilabas pa niya ang matatalas niyang ngipin na tila pag-aari ng isang multo. May mga dagwang bagay na nakakabit sa kanyang mga ngipin at lahat ng iyon ay tila nakakatakot. Baby, tumigil ka. Sigaw ni Carol. Pagkatapos niyang kawayin ang nagmumulto na sanggol, agad na sumampa sa kanyang balikat. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang habaidan ang kanyang mga ngipin kay Noah. Nababaliw na si Noah. Tingnan mo siya. Tao rin ba siya? Hindi siya tao kundi isang demonyo. Kinain niya ang kapatid mo ng buhay. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng demonyong katulad nito? Patayin siya agad. Hindi rin inaasahan ni Carol na mangyayari ito. Hindi lang maginhawa para sa kanya na dalhin ang kalagim-lagim na sanggol sa labas, ngunit gusto niyang panoorin kung paano haantong si Alex. Kaya naman, iniwan siya nito. Hindi niya inaasahan na papatayin niya ang kanyang kapatid. Gayunpaman, agad na inilipat ni Carol ang kanyang galit. Dapat isisi natin ang lahat ng ito kay Alex. Kung hindi dahil sa kanya, isinilang ko pa kaya ang sanggol na ito. Pinatay ni Alex si Natalie. Ipaghihiganti ko talaga siya. Tila nakahanap na rin ng pantirya si Mariah para ilabas ang kanyang kalungkutan. Tama iyan. Alex, ito ****. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi dahil gusto naming makita kung paano siya mamatay, bakit kami aalis ng bahay at iiwan si Natalie dito mag-isa? Kasalanan niya ang lahat. Binulag sila ng kanilang poot. Medyo normal pa rin si Noah. Medyo natakot, sinulyapan niya ang nagmumulto na sanggol. Carol, siya. Hindi ka niya sasalakayin, di ba? Huwag kang mag-alala, tatay. Ipinanganak ko ang sanggol na ito. Kami ay konektado sa pamamagitan ng dugo. Bakit niya ako sasalakayin? At saka, malaki ang maitutulong sa akin ng baby sa nalalapit na plano ng paghihiganti, sabi ni Carol. Hindi nagtagal, nag-impake ng tip sina Noah at Mariah at umalis mula sa California. Hindi man lang sila pumunta sa Rockefeller Group para magtrabaho. Kung ihahambing ang pera sa kanilang buhay, natural, mas mahalaga ang kanilang buhay. Sa katunayan, napakakaswal nilang hinarap ang bangkay ni Natalie. Sa huli, hinayaan nila si Carol na ayusin ang iba. Nang makaalis na ang mga magulang ni Carol, tumingin siya kay Natalie habang bumubulong sa sarili, ate, huwag mong sisihin ang sanggol. Sinira ni Alex ang mga paa mo. Hindi ka magiging masaya kung mabubuhay ka pa rin. Malamang na ito ay isang magandang bagay para sa iyo. Sa wakas ay napalaya ka na, hindi ba? Ipinapangako ko na dadalhin ko ang ulo ni Alex sa iyong libingan para magbigay galang. Gusto kong patayin ang buong pamilya niya. Pagkatapos sabihin niyon, iniabot ni Carol ang kanyang kamay at idiniin ito sa bangkay ni Natalie. Dahil namatay si Natalie kamakailan, ang kanyang dugo ay hindi pa ganap na namumuo. Sa sandaling ito, sa pamamagitan ng mga epekto ng Carl's Peach Blossom Demon Scripture, ang dugo at laman ni Natalie ay dahan-daang naging pulang ambon na sinipsip ni Carol. Ate, simula ngayon pinagsama na tayo. Isasama kita sa paghihiganti. Isang anino ang dahan-daang pumasok sa yakap ni Carol. Ito ay walang iba kundi ang espiritu ni Natalie na hindi maaaring umalis sa mundo sa kapayapaan. Si Richard Asterisk. Sa Lovers Pavilion sa tabi ng Moonlight Lake, tahimik na nakarating sina Waltz Floor, Madam Brittany Rockefeller, at ang iba pa. Matapos makitang buhay na buhay si Alex, si Waltz ang unang nakadagan at sumunggab sa kanya. Kumapit siya kay Alex na parang koala. Bago pa man magsalita ay hinalikan siya ni Waltz ng mariin sa labi. Sa likod niya, medyo natulala si Brittany at ang iba pa. Bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mukhang masaya si Brittany sa nangyari. Medyo nainggit si Maya Howards. Batay sa kanyang personalidad, ang gayong mapaglarong paraan ng paghalik ay isang bagay na mahirap niyang gawin. Si Holly Yates naman, nanlaki ang mga mata niya. Parang may natutunan siya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1188.
Sa wakas ay tumalon si Waltz Floor at tumakbo sa likod ni Brittany Rockefeller sa medyo nahihiyang paraan. Alex, kamusta ka na? Sinaktan ka ba ng matandang iyon? Inailan ni Brittany si Alex Rockefeller sa tabi at maingat na sinuri ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa at harap hanggang likod. Natatakot siya na baka makaligtaan siya sa anumang lugar na maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi masasabi. Matapos matiyak na maayos si Alex, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Madam Brittany. Saan nagpunta ang babaeng iyon? Umalis siya. Sabi ni Alex. Sino siya? Tanong ni Madam Brittany. Kaibigan. Tita ang palayaw niya. Sabi ni Alex. Kailangan niyang bakunahan ang kanyang ina ng maaga. Kung lumabas ang salita, imposibleng mailigtas ang sitwasyon. Kuya, namatay ba talaga ang matandang ninuno na iyon? Tanong ni Holly Yates. Tumanggo si Alex bago inabot ang buhok niya. Holly, salamat sa pagsusumikap mo ngayon. Ipaghahanda kita ng hapunan kapag nakauwi na tayo, sabi ni Alex. Dinilaan ni Holly ang kanyang mga labi. Gusto ko ng 250 gramo ng flour crab at adobong baboy trotters din. Hindi problema, sabi ni Alex. Holly, ingat ka. Maaari kang maging sobra sa timbang kung kumain ka ng labis. You won't be able to get married that way, pang-aasar ni Waltz. Pumuso si Holly. Huwag mong subukang nakawin ang pagkain ko. Napainom ka na ng laway ng kapatid ko kanina. Hindi mo na kailangan pang kumain, sabi niya. Ha. Agad namang namula si Waltz. Nagtawanan ng lahat at nag-usap pabalik sa Rockefeller Manor. Nang mapadaan sila sa grocer, bumili nga si Alex ng 20 malalaki at malambot na flour crab at 5 kilo ng marinated pig trotters para kay Holly. Sa katunayan, bumili pa siya ng maraming hipon ng buhangin, hipon ng mantas at yulang. Sa paggastos ng hanggang 10,000 dolyar, napuno niya ng buo ang Mercedes-Benz trunk. Ipinagmamalaki ni Alex ang kanyang husay sa pagluluto at gagantimpalaan ang mga babae sa sambahayan para sa kanilang pagsusumikap. Ito rin ay isang napakaswerteng araw. Tsaka may iba pa silang bisita mamaya. Halimbawa, si Cheryl Coney pati sina Sky Melves at Zachary Xavier mula sa Divine Constabulary ay darating. Kanina pa nila tinatawagan si Alex. Bukod doon, nakatanggap din ng tawag si Alex mula kay Zyla Stormer. Dumating din sa California ang aking ama at kapatid. Pwede ba namin kayong bisitahin? Tanong ni Zyla matapos masiguradong ligtas at maayos si Alex. Minsan ay nanindigan si Zane Stormer para kay Brittany. Alam na ni Alex ang bagay na ito noon pa man at nabalitaan din niyang nasugatan ng ama ni Zane. Natural, walang dahilan si Alex para tanggihan si Zyla. Halika nga. Titingnan ko ang kalusugan ng iyong ama habang naririto siya. Di nagtagal, naging masigla ang Rockefeller Manor. May mga figure ng mga babae sa paligid ng malaking kusina na hanggang 100 metro kwadrado. Samantala, dumating ang isang itim na Land Rover. Naglalakad sina Sky, Zachary, at Cheryl patungo sa Rockefeller Manor. Nakatanggap lang si Zachary ng detalyadong ulat ng labanan na nangyari sa Moonlight Lake mula sa Divine Constabulary. Nagkaroon din ng video. Bagaman hindi pa rin niya makita kung sino ang eksaktong mga tao sa video, ang mga tunog at tanawin ng insidente na naitala mula sa labas ay sapat na upang bigyan siya ng panginginig. Ang huling pagsabog ay lalong nakakatakot pakinggan. Matapos mapanood ang video, ipinakita ito ni Zachary kay Sky. Ano sa tingin mo? Tanong ni Zachary matapos din itong panoorin ni Sky. Umagalpak ng tawa si Sky. Ito ay isang magandang bagay. Kung mas malakas si Alex, mas masaya ako. Tio Xavier, maganda ang mga mata ko, di ba? Nakahanap ako ng ganoon kalakas na manlalaban. Talagang hindi siya maliit na prito. Sa palagay ko ay napakaliit pa rin ng Divine Constabulary para sa kanya. Sabi ni Zachary. Tito Xavier, kung si Alex ang naging presidente ng Divine Constabulary, sa tingin mo ba mabubuksan ng Divine Constabulary ang mga pintong iyon? Mahinang tanong ni Sky. Naningkit ang mga mata ni Zachary.
Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Rockefeller Manor. Si Zachary ay itinuring na immediate superior ni Alex. Sa pagkakataong ito, ang katotohanan na makakabalik si Alex mula sa Puerto Rico sa lalong madaling panahon ay bahagyang salamat din kay Zachary. Pagkatapos ng ilang magalang na pagpapalitan, dinala ni Alex ang kanyang ina, si Brittany, upang makilala si Zachary. Sa gulat niya, biglang naiyak si Zachary nang makita niya si Brittany. Little Miss B, ikaw ba? Buhay ka pa talaga. Kabanata 1189. Little Miss B. Natigilan si Alex Rockefeller sa narinig. Tumingin siya kay Zachary Xavier. Tito Xavier, maling tao siguro ang nakuha mo. Ang aking ina ay lumaki bilang isang ulila. Paano siya naging Little Miss B? Gayunpaman, mukhang excited pa rin si Zachary. May determinadong ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko kayang napagkamalan kang iba. Ikaw ay Little Miss B. Little Miss B, I'm Zachary Xavier, naaalala mo pa ba ako? Inawakan pa kita noong bata ka pa. Hindi alam ni Alex kung iiyak o matatawa. Tumingin siya kay Brittany Rockefeller. Nakatayo sa malapit, natulala rin sina Cheryl Coney at Sky Melves sa kanilang nasaksihan. Parehong may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, dumating din ang pinuno ng pamilya Stormer ng Michigan, sina Zane Stormer, Kasem Stormer, at Zyla Stormer. Magkakilala sina Zane at Zachary noon pa man. Noong lumaban si Alex sa dalawang Grandmaster sa pamilya Stormer ng Michigan, nagplano pa si Zachary na sumugod para iligtas siya. Unang binati ni Zane si Alex. Pagkatapos noon, nang mapansin niyang parang may mali sa eksena, tumingin siya kay Zachary. Guardian Xavier, ikaw pala. Bakit nandito ka rin? Anong nangyayari dito? Gayunpaman, kumilos si Zachary na parang hindi niya narinig si Zane. Sa halip, pinagpatuloy ni Zachary ang tingin kay Brittany. Munting Miss B, okay lang ba si Madam Yvonne sa mga araw na ito? Natulala na naman si Alex. Sa pagkakataong ito, nang tumingin siya sa kanyang ina, bahagyang nagbago ang kanyang tingin. Iyon ay dahil alam niyang may lola siya, ngunit namatay ang kanyang lola noong bata pa ang kanyang ina. Ang kanyang pangalan ay Yvonne Wilmer. Ang lumang bahay ni Yvonne ay nasa Long Beach, mga 200 kilometro ang layo mula sa California. Matapos siyang pumanaw, inilibing siya sa Long Beach. Noon, tuwing Memorial Day bawat taon, babalik sila roon para linisin ang libingan. Ang nanay ni Alex ay palaging nakatayo doon ng halos kalahating araw. Tinanong ni Alex ang kanyang ina tungkol sa iba pa niyang miyembro ng pamilya, ngunit palaging ang sagot niya ay wala siya. Ilang sandali ding natigilan si Brittany. Ang sunod-sunod na emosyon ay tila lumipad sa kanyang mukha. Sa huli, umiling siya. Ginoo. Xavier, napagkamalan mo talaga akong iba. Sa totoo lang hindi ako ang Little Miss B na sinasabi mo. Gayunpaman, biglang hinawakan ni Zachary ang kaliwang kamay ni Brittany at binaligtad ito upang tingnan ito. May isang magaan at puting peklat na sumasaklaw sa kanyang buong braso sa panloob na bahagi ng kanyang kaliwang braso. Nang makita ni Zachary ang peklat ay agad siyang napabuntong hininga. Little Miss B, naaalala ko ang peklat na ito. Noon, 8 taong gulang ka pa lang. Pinilit mong magsanay kung paano lumaban gamit ang mga espada. Sa huli, hindi sinasadyang naputol ka sa braso. Halos matanggal ang buong braso mo. Ako ang nagdala sa iyo sa doktor. Hindi ka maaaring magsinungaling sa akin, sabi niya. Si Brittany ay may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Sa huli, alam niyang hindi na niya ito maitatanggi. Napabuntong hininga siya. Uncle Xavier, ang Little Miss B from years ago ay matagal nang patay. Ang pangalan ko ngayon ay Brittany Rockefeller. Bakit kailangan mong kumapit sa nakaraan? The asterisk man it. Halos lumuwa ang mga mata ni Alex. Mama, ano pong ibig ninyong sabihin? Little Miss B ka ba talaga? Saan ka nanggaling? Tanong ni Alex. Tila nababatid na may kakaibang nangyari sa sala, lumabas ang ilang babae na nasa kusina. Bawat isa sa kanila ay may kakaibang tingin sa kanilang mga mata.
Sinabi ko sa iyo na hindi nagmula si nanay sa isang ordinaryong pamilya. Nagmumula siya ng isang tiyak na aura na hindi maaaring makuha ng isang ulila na hindi nakatanggap ng elite na edukasyon. She also has an imposing manner that no one else could compare to, bulong ni Waltz Floor kay Maya Howards. Dapat may dahilan siya, sabi ni Maya. Sa kabilang banda, napalingon si Zachary kay Alex. Alex, hindi ko akalain na apo ka pala ng presidente ng ating Divine Constabulary. Si Little Miss B ang bunsong anak ng presidente ng Divine Constabulary. Ano? Oh my God! Natigilan ang lahat ng nasa kwarto. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1190. Napalingon ang lahat kay Brittany Rockefeller. Walang sino man sa kanila ang kailanman umasa na mayroon siyang ganoong katalinuhan. Ito ay talagang nakalaglag pa nga. Nagpatuloy sa pagsasalita si Zachary Xavier. Little Miss B, simula nang tumakas kayo ni Madam Yvonne sa bahay, hinahanap ka na ng presidente ng Divine Constabulary sa buong mundo. Gayunpaman, hindi kanya mahanap. Dinurog nito ang kanyang puso. Hindi ko akalain na nandito ka sa California. Maganda ito. Kung malalaman ito ng Pangulo, matutuwa siya. Nang marinig ito ni Brittany, malamig siyang tumawa. Sa huli, umiling siya. Tito Xavier, huwag mo nang banggitin pa ang lalaking iyon. Mula sa araw na umalis kami ng aking ina sa pamilya Melves, nagpa siya akong putulin ang lahat ng relasyon sa pamilya Melves. Nanumpa ako sa harap ng libingan ng aking ina na hindi ko kailanman kinikilala ang taong iyon sa buong buhay ko. Dahil nasa bahay ka ngayon, akto ka na parang hindi mo ako kilala. Kung hindi, kailangan kitang sipin palabas. At saka, walang sino man ang magsasabi sa sino man sa labas tungkol sa narinig mo ngayon. Sabi ni Brittany. Ma'am, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Alex. Alex, huwag ka nang magtanong pa. Hindi ka pinapayagang hanapin ang presidente ng Divine Constabulary. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging nanay mo. Desididong sabi ni Brittany. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alex si Brittany na nagsasabi ng ganito. Sige. Huwag mag-alala. Hindi ko siya hahanapin. Tio Xavier, dahil hiniling ito ng nanay ko, gawin mo na lang ang sinabi niya. Agad na sabi ni Alex. Kuminga ng malalim si Zachary. Mabuti. Walang magawa niyang sabi. Si Richit Asterisk. Sa interlude na ito parang may kung anong misteryosong nahalo sa buhay na kapaligiran. Maya-maya, sinabi ni Brittany na medyo pagod siya at bumalik sa kanyang silid. Nag-alok siya ng oras at espasyo sa iba. Hindi nagtagal, hinailan ni Alex si Zachary sa tabi para tanungin ang nakaraan ng kanyang ina. Masasabi ni Alex na matagal nang alam ni Brittany na ang presidente ng Divine Constabulary ay ang kanyang ama. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang dekada, hindi niya ito binanggit. Ngayon, ganoon din ang ugali niya. Malamang ay may isang bagay tungkol sa kanyang nakaraan na ayaw niyang maalala. Napakamot ng ulo si Zachary. To be honest, medyo naguguluhan din ako sa bagay na ito. Noon, ang iyong lola, si Yvonne Wilmer, ay isang showgirl sa Michigan. Gayunpaman, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang lihim na ahente. Pagkaraan ng ilang oras, tila nabigo siya sa kanyang misyon at iniwan. Nahuli siya ng presidente ng Divine Constabulary. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Kahit papaano, nagkatuluyan si Yvonne at ang presidente. Siya ay naging isa sa kanyang mga asawa, ngunit siya rin ang babaeng pinakamamahal ng Pangulo. Ang presidente ng Divine Constabulary ay mayroon lamang 3 babae sa kanyang buhay. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan, ang iyong lola ang pinakamamahal niya. Sa kadahilanang iyon, ang iyong lola ay itinulak ng kaunti. Gayunpaman, tiyak na hindi siya aabuso ng Pangulo. Sa hindi malamang dahilan, iniwan ng iyong lola ang pamilya Melves kasama ang kanyang 10 taong gulang na anak na babae. Wala kaming narinig na kahit ano tungkol sa kanila mula noon. Para silang sumengga sa manipis na hangin, paliwanag ni Zachary. Pagkarinig nito ay sumimangot ng husto si Alex. Samantala, napabuntong hininga si Zachary.
Sa tingin ko, dapat may hindi pagkakaunawaan sa usaping ito. Gayunpaman, sa tuwing tatanungin ko ang Pangulo tungkol dito, mapapabuntong hininga lamang siya. Hindi man lang siya umimik tungkol dito. Ang ginawa lang niya ay hinanap sila ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, sa ating teknolohiya noong mga panahong iyon, paano naging madali ang paghahanap ng taong nagtatago? Pagkatapos noon, hindi na namin sila mahanap. Matagal na pala ang buhay ng lola mo. Samantala, pinalitan din ng iyong ina ang kanyang pangalan at namuhay bilang isang ordinaryong tao. Ano ang orihinal na pangalan ng aking ina? Tanong ni Alex. Brianna Melves, sabi ni Zachary. Alex, bakit hindi kita palihim na dalhin sa presidente ng Divine Constabulary? Maaari mo siyang personal na tanungin tungkol sa nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong maternal lolo. I'd definitely be happy to see you, mahinang sabi ni Zachary pagkatapos huminto sandali. Umiling si Alex. Pero hindi ako matutuwa na makita siya. Kung ano ang sinabi ng nanay ko, iyon din ang paninindigan ko. Biglang naalala ni Alex ang pagkikita namin ni Soraya Melves pabalik sa Puerto Rico. Ipinaliwanag nito kung bakit nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon kay Soraya. Magpinsan pala sila. Gayunpaman, sa isang naunang kaso ng isang taong walang utang na loob tulad ni Soraya, si Alex ay hindi nagkaroon ng mataas na pag-asa tungkol sa sinumang may Melves bilang kanilang apelyido. Kain tayo. Gayunpaman, hindi alam ni Alex o Brittany ang tungkol sa kaguluhan na dulot ng labanan sa Moonlight Lake. Ang footage ng labanan at ang naitalang impormasyon ng Divine Constabulary ay naipasa sa punong tanggapan ng Divine Constabulary sa Alaska. Hindi nagtagal, ang mga bagay na ito ay inilagay sa harap ng pamilya Melves. Kabanata 1191. Si Bennett Melves ang namamahala ng Divine Constabulary sa Alaska. Ang kanyang tungkulin ay katumbas ng isang tagapamahala ng opisina. Si Bennett din ang panganay na anak ng presidente ng Divine Constabulary na si Jeronimo Melves. Siya ay pinanganak kay Jeronimo at sa kanyang unang asawa, si Ruby Lamar. Sa totoo lang, hindi rin mahina ang paglilinang ni Bennett. Isa siyang half-step grandmaster. Gayunpaman, hindi niya gustong ilagay ang sarili sa panganib. Sa katunayan, hindi niya gusto ang nasa ilalim ng araw o ulan. Ang gusto lang niyang gawin ay manatili sa opisina. Sa tuwing malaya siya, umiinom siya ng kaunting alak at tinutokso ang kanyang babaeng sekretarya. Dahil dito, lumaki ng husto ang kanyang tiyan na maaaring mapagkamalan siyang isang babaeng buntis ng 5 buwan. Saktong pumasok ang kanyang sekretarya na nakasuot ng sexing palda na tumambad sa kanyang mga hita. Nakasuot siya ng makapal na makeup at ang ganda ng kanyang mga mata. Ginoo. Melves. Pumasok ang babae nang hindi man lang kumakatok sa pinto. Pagkapasok niya ay isinara niya ang pinto sa likuran niya. May hawak na dokumento sa kanyang mga kamay, tumabi siya at ibinigay ang may hawak ng dokumento kay Bennett. Isa sa mga lokal na sangay ng Divine Constabulary na nagpadala ng isang kamanghamanghang dokumento. Gusto mo bang tingnan? Tanong niya. Anong dokumento? Tanong ni Bennett habang nakaupo sa upuan niya. Hindi niya tinitingnan ang may hawak ng dokumento. Sa halip, nakangiti siya at nakatingin sa kwelyo ng babaeng sekretarya. Nakadikit ang isang kamay sa mesa at nakayuko ang pang-itaas na katawan, kitang-kita ni Bennett ang kaakit-akit na pangangatawan sa ilalim ng damit. Paano pa niya napagtutuunan ng pansin ang dokumento? Isang labanan ang naganap sa isang lawa sa California. Ulalas niya. Oh, isa ba itong matinding labanan? Tanong ni Bennett. Napaka-matinding. Sumagot siya. Nang magsalita ang babaeng sekretarya ay bahagyang tumalbog ang kanyang katawan. Biglang natuwa si Bennett. Siya ay halos naglalaway. Mahilig ako sa matinding laban. Sylvia, bilisan mo, ilabas mo. I want to take a closer look, sabi niya habang nakangiti. Ginoo. Bennett, saan ka nakatingin? Pakiramdam ko ay tinitingnan mo ako na para bang wala akong suot na damit, bulong ng sekretarya na si Sylvia. Bahagyang binawi ni Bennett. Nakatingin lang ako sa damit mo. Kakaiba ang suot mo ngayon. Kung itinabi mo pa ito ng kaunti.
O, ang ibig kong sabihin, bilisan mo at buksan ang may hawak ng dokumento. Gusto kong tingnan ang dokumento sa loob. Noon lang binuksan ni Sylvia ang dokumento para ipakita sa kanya. Narinig ko na ang mga eksperto sa ranggo ng Grandmaster ng paglilinang ay nagpakita sa California upang lumaban sa isang lawa. Nagkaroon ng malaking kaguluhan at nagdulot pa ito ng maraming pinsala at casualty sa mga ordinaryong mamamayan na nanunood ng labanan sa paligid ng lawa. Isang labanan sa pagitan ng mga Grandmaster. Sandaling natigilan si Bennett. Noon lamang niya napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon at mabilis niyang tiningnan ang dokumento. Gayunpaman, walang anumang pangalan ng mga taong sangkot sa labanan sa dokumento. The asterisk man. Sinong jerk ang nagpadala ng dokumentong ito? Ito ay isang kumpletong gulo at walang malinaw dito. Nobela ba ito? Ang lahat ng ito ay walang base ang pang-uri. Ano sa lupa ang 100-foot tall water column at giant palms on the lake? Dadagdagan ko rin ba ang lad ng Diyos dito? Sigaw ni Bennett bago inihampas ang dokumento sa desk. Ang dokumento ay hindi gaanong kasiya siyang tingnan gaya ng ang babaeng sekretarya. Sa sandaling iyon, naglabas ng USB flash drive ang babaeng sekretarya. Sir, may video din dito. Gusto mo bang tingnan? Ay, may video din. Tignan natin. Itinuro ni Bennett ang isang mekanikal na kahon sa ibaba ng kanyang mga paa. Naroon ang jack ng USB flash drive. Tulungan mo akong isaksak ito sa jack. Masyado akong buff. Medyo mahirap yumuko, sabi ni Bennett. Buff ba siya? Mas mukhang buntis siya. Ipinatong ng babaeng sekretarya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang bago umikot para yumuko. Pagkatapos noon, maingat niyang sinaksak ang USB flash drive sa USB jack. Nang tingnan ni Bennett ang babaeng sekretarya mula sa likuran, halos maramdaman niyang may sumabog sa loob niya. Marahan niyang idiniin ang katawan niya sa katawan niya. Nang matapos ang babaeng sekretarya sa pagsasaksak ng USB flash drive, sinadya niya itong itulak ng kaunti. Ibinagsak ng babaeng sekretarya ang kanyang ulo sa desk at hindi niya namamalayan na umatras. Habang ginagawa niya iyon, nahulog siya sa katawan ni Bennett. Inawakan siya ni Bennett ng mahigpit. Sylvia, okay ka lang? Bakit napakawalang kwenta mo? Nasaktan ka ba here? Let me rub it for you, nag-iisip niyang sabi. Ang babaeng sekretarya ay buong pusong itinulak siya palayo, ngunit pinayagan din niya itong gawin ang gusto niya. Hindi nagtagal, napadikit ang dalawa sa isa't isa. Lahat ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Bennett. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pamamaraan para magkaroon ng romantikong pakikipagtagpo sa kanyang mga kasamahang babae. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1192. Gayunpaman, ang taong ito ay may kakaibang kakaiba. Gusto lang niyang samantalahin ang mga babae, ngunit hinding-hindi niya gagawin ang totoong bagay sa kanila. Sa totoo lang, batay sa kanyang katayuan, maraming kababaihan sa Divine Constabulary ang handang ihagis ang kanilang mga sarili sa kanyang mga bisig. Halimbawa, gustong gawin din ito ng babaeng nasa harapan niya. Hangga't payag siya, maaari niyang itaas ang kanyang palda anumang oras. Gayunpaman, pinanatili pa rin ni Bennett Melvez ang kanyang huling linya ng depensa. Ang dahilan nito ay dahil siya ay impotent. Ito ay ang uri ng kawalan ng lakas na hindi maaaring makatulong kahit na siya ay uminom ng gamot. Kung sumulong siya na talagang sinubukang makipagtalik, malantad siya. Siyempre, hindi siya maglalakas loob na gawin ito. Masisira niya ng reputasyon niya. Nang mabuksan ang dokumento sa USB flash drive, tila natulala si Bennett nang makita ang video. Akala niya nanunood siya ng pelikulang may special effects. Totoo ba ito? Sigurado ka bang hindi ito movie clip na ginawa ng isang hanggal na studio? Siyempre, hindi naman. Kahit na tamad ang mga nasasakupan, hindi sila magpapadala ng ganoong intel sa iyo, sabi ni Sylvia. Habang nagsasalita si Sylvia, napansin niyang hinawakan ni Bennett ang kanyang upskirt. Hindi niya ito napigilan, bagkus ay iginalaw niya lamang ng kaunti ang kanyang balakang na nagkukunwaring nakalaan. Pagkatapos nito, nag-click si Bennett sa isang larawan. Ito ay isang larawan ni Brittany Rockefeller na hostage.
Ito. Saglit na natigilan si Bennett. Agad niyang inalis ang kamay sa palda ni Sylvia at pinunasan ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang mukha ni Brittany, nakaramdam siya ng pamilyar. Nang tingnang mabuti, hindi maganda ang pakiramdam niya. Agad na itinulak ni Bennett si Sylvia, tinanggal ang USB flash drive at naubusan. Si Richit Asterisk. Nanay. Bilisan mo, tingnan mo ang taong ito. Parang pamilyar siya sa'yo. Tanong ni Bennett. Ang taong sinugod niyang hanapin ay walang iba kundi ang kanyang ina na si Ruby Lamar. Matanda na si Ruby. Sa lalong madaling panahon, ito ay ang kanyang ika-8 kaarawan. Gayunpaman, bilang asawa ng presidente ng Divine Constabulary, siya ay inaalagaan ng husto. Hindi lamang siya nagkaroon ng masarap na pagkain, masarap na tulog, at magandang supplement, ngunit mayroon din siyang access sa ilang mga herbal na tabletas na hindi maaaring inumin ng mga ordinaryong tao. Sa puntong ito, mukhang bata pa siya. Kung tutuusin, para siyang si Angelina Jolie na mukhang bata sa kabila ng kanyang edad. Bennett, lampas 50 ka na. Bakit ka pa rin malikot kapag hinahawakan ng mga panloob na gawain ng Divine Constabulary? Sinong nagpapanik sa'yo? Mahinang tanong ni Ruby. Gayunpaman, nang makita ni Ruby ang larawan ni Brittany, natigilan din siya kaagad. Ito ba ang maliit na B** stick na iyon? Umiling si Bennett. Hindi ko alam. Hindi ako masyadong sigurado, sabi niya. Saan nanggaling ang larawang ito? Tanong ni Ruby. Sinabi sa kanya ni Bennett ang nangyari sa simula. Nakahinga ng maluwag si Ruby. Although parang siya, it's not quite possible. Noon, siguradong pinatay ng lason ang dalawang B** stick na yan. Gumamit kami ng soul-scattering poison sa kanila. Hindi sila maaaring mabuhay hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Ruby na mag-alala. Alam ba ito ng iyong ama? Tanong niya. Umiling si Bennett. Nag-iisa si tatay. Wala siyang pakialam sa mga gawain ng Divine Constabulary. Malamang hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi namin siya papayagang makita ang larawang ito. Sabi ni Ruby. Alam ko. Pero the more I look at the picture, the more I think it's her, sabi ni Bennett. Kumuha ng isang tao na mag-iimbestiga dito ng maigi, sabi ni Ruby bago tumigil sandali. Hindi mahalaga kung siya iyon. Kasalanan nitong babaeng ito ang kamukha niya. Magpadala ng pumatay sa babaeng ito, dagdag ni Ruby. Isang nakamamatay na layunin ang bumungad sa mga mata ni Ruby. Siya ay tila kakilakilabot. Bagamat nangyari ang insidenteng iyon 40 taon na ang nakalilipas, hindi ito dapat malaman ni Jeronimo Melves. Kung hindi, ito ay ang katapusan ng mundo ni Ruby. Ito rin ang magiging doomsday ng pamilya Lamar. Paano si Yvonne Wilmer? Buhay pa kaya siya? Tanong ni Bennett. Malaman. Siguraduhin mong makarating ka sa ilalim nito. Sabi ni Ruby. Kabanata 1193. Tinanggap ni Bennett Melves ang utos at agad na umalis. Hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng anumang oras. Iyon ay dahil natatakot din siya sa mga sikretong mabubunyag. Sa lahat ng mga taon na ito, alam niya na ang kanyang ama ay hindi tumigil sa pag-iisip tungkol kay Yvonne Wilmer at sa kanyang bunsong anak na babae, si Brianna Melves. Sinamba ni Jeronimo si Brianna na walang katulad. Base sa pangalang ibinigay ni Jeronimo kay Brianna, masasabi rin ni Bennett kung gaano kamahal ni Jeronimo si Yvonne. Noon, ang ina ni Bennett ang nagplano ng lahat. Samantala, si Bennett ay kanyang kasabwat. Malinaw pa ring naalala ni Bennett kung paano niya pinilit ang kanyang 10 taong gulang na kapatid na si Brianna na uminom ng isang tubo ng soul-scattering poison. Binigyan siya nito ng mga bangungot sa loob ng 10 taon. Sa sobrang kahirapan, ito ay naging isang bagay ng nakaraan. Kailangan ba niyang ulitin ang lahat? Huwag naman sana Brianna. Dahil ayaw kong patayin ka ulit. Si Richit Asterisk. Bagamat ang mahusay na labanan sa Moonlight Lake ay natapos na sa California, ang epekto nito ay hindi maihahambing na naabot. Ang labanan ay nagsiwalat sa mga karaniwang tao ang nakakagulat na mga pamamaraan na ginagamit sa martial arts.
Sa kabila ng mga opisyal na nangunguna upang mag-set up ng mga bitag at eye sensor ang lahat ng bagay na nauugnay sa labanan mula sa pagkalat, hindi pa rin nila mapigilan ang mga tao na ibahagi ito ng pribado sa pamamagitan ng bibig. Bilang resulta, ang katanyagan ng martial arts ay tumaas ng malaki sa California. Hindi lamang ang mga martial arts academy sa lungsod ang biglang tumanggap ng maraming atensyon, ngunit ang mga martial arts drama sa iba't ibang video streaming platform ay bigla ding naging hit. Lahat ng uri ng nobelang martial arts ay malawak ding binasa sa mga mamamayan. Hindi mabilang na mga tao ang naupo ng magkasama upang makipag-chat tungkol sa paksa, at paminsan-minsan, babanggitin nila ang epic na labanan sa Moonlight Lake. Dahil patay na ang matandang dumukot sa isang tao, wala nang masyadong masasabi tungkol sa kanya. Ang inaalala ng mga tao ay ang pagkakakilanlan ng taong lumaban sa matanda noong labanan. At saka, sino ang ice-cold beauty na tumalon sa lawa? Sa Asexville, agad na tumayo si Claire Assex nang makita niya ang kanyang bunsong anak na babae na umuuwi na may benda na nakabalot sa kanyang mukha. Hoy, anong gulo ang pinasok mo ngayon? Anong nangyari sa mukha mo? Tingnan ko. Wala yun. Ayaw ni Beatrice Assex na makita ito ni Claire. Gayunpaman, napakabilis ni Claire at nagawa niyang mapunit ang benda sa mukha ni Beatrice. Laking gulat ni Claire nang makita ang isang napakahabang sugat sa kanyang mukha. Paano ito nangyari? Napakalaking sugat nito. Sinusubukan mo bang maging isang pangit na hayop na may peklat tulad ko? Paano ka magpapakasal sa isang mayaman sa hinaharap? Sinusubukan mo bang sirain ang puso ng iyong ina? Bakit ako magpapakasal sa isang mayaman? Anyway, ang lalaking gusto ko ay walang interes sa akin, nakapout na sabi ni Beatrice. Ano ang sinabi mo? Sino ang gusto mo? Tanong ni Claire. Ay, masasabi kaya ni Beatrice kay Claire na nahulog siya sa dating manugang. Maliwanag, hindi yun magagawa ni Beatrice. Walang tao. Hindi ako magpapakasal sa sinuman sa buhay na ito. Anyway, hiwalayan mo rin kami gaya ng ginawa mo sa kapatid ko. Sabi ni Beatrice. Sa sobrang galit ni Claire ay gusto niyang sampelan si Beatrice. Gayunpaman, matapos makita ang sugat sa mukha ni Beatrice, hindi niya ito magawa sa huli. Kung hindi ginagamot ang napakalaking sugat, tiyak na mag-iiwan ito ng peklat. Napakaraming problema ang aking pinagdaanan upang maipanganak ang dalawang magagandang anak na babae. Kailangan mong kumita ng sapat para masakop ang aking kapital kahit papaano. Hindi ko na maasahan ngayon ang kuya mo. Naging matigas ang ulo niya at hindi na nakikinig sa mga sinasabi ko. Kailangan kong umasa sa iyo sa hinaharap, sabi ni Claire. Nay, umaandar na naman yata ang brain tumor mo. Mas mabuting ipagamot mo si Alex para sa iyo. Kung hindi, baka aksidente kang maging baliw, sabi ni Beatrice. How dare you talk to your mother like this? Sigaw ni Claire. Hindi ako mapakali na kausapin ka. Anyway, hindi uubra sa akin ang ginawa mo kay Dorothy. Kung gusto ko ang isang lalaki, tatakasin ko siya kahit pulubi. Ito ay walang kabuluhan kahit nahawakan mo ang isang kutsilyo sa iyong leeg. Tingnan mo, napakagandang tao si Alex at pinilit mo siyang paghiwalayin ni Dorothy. May ginawa kang kasalanan. Bakit sa tingin mo ay hindi ka pinapansin ni Dorothy at ayaw kang kausapin? Ito ay dahil wala kang pakialam kundi pera. Hindi ka karapat-dapat na maging ina. Sigaw ni Beatrice. Wham! Galit na galit si Claire. Inampres niya si Beatrice sa mukha. Ikaw na piraso ng shitty. Galit niyang sigaw. How dare you hit me? Nagkamali ba ako? Isa kang baliw. Ang sakit mo sa ulo. Sigaw ni Beatrice bago itinulak si Claire. Stomp! 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 Umakyat si Beatrice sa itaas. Papasok pa lang siya sa kwarto, lumingon siya at napansin niyang bumagsak si Claire sa lupa. Nakahiga siya at hindi gumagalaw. Koy! Bakit ka nagpapanggap na patay na? Alam ko kung ano ang iyong ginagawa. Isa kang drama queen. Pumasok si Beatrice sa kwarto niya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1194.
Makalipas ang kalahating minuto, tumakbo palabas si Beatrice Essex para tingnan. Noon lang niya napagtanto na may mali. Agad siyang tumakbo pababa ng nakahubad ang mga paa. Nanay! Nanay! Nangyayari ba talaga ito? Mama, gising na. Huwag mo akong takutin. Ang agarang reaksyon ni Beatrice ay tawagan si Alex Rockefeller sa telepono. Alex, may nangyaring kakilakilabot. Nawala ng malay ang nanay ko. Pwede ka bang pumunta para tingnan siya? Katatapos lang kumain ni Alex. Sa buong pagkain, hindi pa bumababa si Brittany Rockefeller. Ito ay naglagay kay Alex sa napakahirap na kalagayan. Nang marinig niya ang pakiusap ni Beatrice, nagsimula siyang sumimangot. Anong nangyari sa kanya ngayon? Ako, hindi ko rin alam. Tinulak ko lang siya ng konti, mahimiti siya, sabi ni Beatrice. Nasaan ang ate mo? Tanong ni Alex. Ako. Hindi ko rin alam, sabi niya. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ni Alex si Dorothy Essex. Nalaman niyang naka-off na naman ang phone niya. What the hell? Palaging naka-off ang kanyang telepono. Walang magawa, kinailangan ni Alex na magmaneho ng nagmamadali. Si Richard Asterisk. Sa oras na dumating si Alex sa Essex Villa, si Beatrice ay naghihintay na sa pintuan. Nang makita niya si Alex ay agad niya itong hinayla habang naglalakad sila papasok. Bilisan mo. Nakahiga ang nanay ko sa loob. Hindi siya gumagalaw. Mukha ring mapatla ang mukha niya at parang humina ang pintig ng puso niya. Baka may nangyaring masama sa kanya. Mabilis na tumakbo si Alex. Nang makita niya si Claire, sumimangot siya. Ang sitwasyong ito ay medyo mahirap. Sumabog ang angioma sa utak ng nanay mo, tumingin si Alex kay Beatrice at sinabi. Ha? Nang marinig ito ni Beatrice ay napaluha siya. Kasalanan ko ang lahat. Tinulak ko siya. Alex, gumawa ng isang bagay upang iligtas ang aking ina. Gagawin ko kung ano ang hilingin mo sa akin, galit na sabi niya. Sige. Deal. Sa sandaling ito, si Claire ay talagang nasa isang medyo mahirap na sitwasyon. Sa pagsabog ng angioma, dumanas siya ngayon ng intracranial hemorrhage. Nahumantong sa pagtaas ng intracranial pressure. Kung hindi ito maasikaso ng mabilis, maaari itong humantong sa isang kaso ng permanenteng vegetative state. Baka hindi na magising si Claire. Kagad namang binuhat ni Alex si Claire at tumakbo paakyat sa ikalawang palapag. Hindi niya nakalimutang paalalahanan si Beatrice tungkol sa dapat nitong gawin. Huwag mo akong istorbohin hanggat hindi kita tinatawag. Sige. Sagot ni Beatrice. Ang kwartong pinuntahan ni Alex ay ang kwarto ni Claire. Pagkapasok ay isinara ni Alex ang pinto sa likuran niya. Mabilis niyang inihiga si Claire sa kama. Inubad din ni Alex ang kanyang sapatos at humiga sa kama. Umupo siya sa harap ng ulo ni Claire. Akmang gagamitin na niya ang kanyang Dragon Bone Needle para maubos ang dugo sa utak nito, bigla niyang naramdaman na may tumutusok sa kanya sa ilalim ng kanyang puweten. Inabot niya ito para kunin. Banalshi Asterisk T. Agad namang nabigla si Alex nang makakita siya ng isang bilog na bagay. Pagkatapos nun ay napatingin siya kay Claire na nasa harapan niya. Mukha pa rin siyang maganda para sa kanyang edad at may isang bagay na kaakit-akit sa kanyang pagiging matured. Tinilaan ni Alex ang tuyong labi bago mabilis na itinapon ang personal na gamit. Gayunpaman, bago ito, palihim niyang nilapit ito sa kanyang ilong para amuyin. Pagkatapos noon, galit na galit niyang itinapon iyon. May naiinis na ekspresyon sa kanya. Okha. Ang 13 acupuncture ng impyerno. Ang unang karayom. Si Richard Asterisk. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ng kwarto si Alex. Nakatayo sa may pintuan si Beatrice habang naghihintay ng balita. Paano nangyari? Tanong niya. Magaling na siya ngayon. Aside your face, sabi ni Alex. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalon si Beatrice sa kanyang mga bisig at umiyak. Salamat, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nakapagtataka, pumasok si Dorothy sa sandaling ito. Nang makita niyang magkayakap ang dalawang tao ay agad na naging malamig ang kanyang tingin. Kabanata 1195.
Hindi lang naramdaman agad ni Alex Rockefeller, isang sensitibong tao, ang napakalamig na aura ni Dorothy Essex, ngunit maging si Beatrice Essex ay naramdaman ito kahit na nakatalikod siya sa kanyang kapatid. Nang lumingon si Beatrice at nakita ang kanyang kapatid na nakatitig sa kanya ng malamig at nakakatusok na tingin, agad siyang nabigla. Hindi pa nakita ni Beatrice ang kanyang kapatid na may malamig na tingin ng ganito. Parang ibang tao si Dorothy. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naalala ni Beatrice kung paano niya tinawagan si Dorothy upang sabihin sa kanya na si Brittany Rockefeller ay kinidnap. Sinabi pa niya kay Dorothy na maaaring nasa panganib si Alex, ngunit ang reaksyon ni Dorothy ay hindi pangkaraniwang walang pakialam. Parang walang kinalaman si Dorothy kina Brittany at Alex. Yung wala ka ng pakialam kay Alex, bakit ganito pa rin ang ugali mo? Lihim na nalungkot si Beatrice. Hindi mo siya asawa. Kanino mo pinapakitaan ang inis mong ekspresyon? Huli niyang naisip. Biglang may naisip si Beatrice. Tumayo siya sa kanyang tiptoes at hinalikan si Alex sa labi. Alex, sinadya ko yung sinabi ko kanina. Whenever you want me, I'll give myself to you, mahina niyang sabi. Napatulala si Alex. Kanina ay nakatutok lamang siya kay Dorothy. Hindi siya nababantayan laban sa gayong palihim na pag-atake mula kay Beatrice. Dahil dito, naging matagumpay ang sneak attack. Gayunpaman, kailan siya nagsabi ng ganito? Sa sandaling iyon, mayroong isang flash ng isang silhouette. Biglang sumulpat sa likod ni Beatrice si Dorothy na nasa sala pa rin sa unang palapag. Sinampal niya ng malakas si Beatrice sa mukha niya. Sa mismong lugar kung saan nasaktan si Beatrice sa kanyang mukha. Agad na pumutok ang sugat at umagos ang dugo. Hindi lang iyon, hinawakan pa ni Dorothy si Beatrice sa kanyang sando at hinayla siya palayo kay Alex. Pagkatapos ay inihagis niya si Beatrice sa lupa. Nakakahiya ka. Malamig na sabi ni Dorothy. Medyo natigilan si Alex. Masyadong mabilis ang takbo ni Dorothy. Maging siya ay hindi nagawang makakita ng malinaw. Gayunpaman, nang masusing tingnan si Dorothy, napagtanto ni Alex na wala siyang anumang martial arts cultivation. Maaari bang maging mas malakas ang kanyang pisikal na katawan sa ganitong lawak? Napatingin si Alex kay Dorothy na nanlalaki ang mga mata. Paano ang bilis mong kumilos ngayon lang? Tanong niya. Tinitigan siya ng masama ni Dorothy. Bagamat kaya niyang tiisin si Alex na manayre ng ibang babae doon, hindi niya napigilan ang sarili na magalit sa katotohanang nakatutok ang mga mata nito sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Samantala, hinawakan ni Beatrice ang kanyang mukha. Nang maramdaman niya ang dugo ay agad siyang sumigaw, Dorothy Essex, nabaliw ka na ba? Sino ka para suntukin ako? How dare you? How dare I? Siya ang iyong bayaw. Ikaw ay isang mag-aaral sa universidad. Hindi mo ba alam ang kahihiyan? Tanong ni Dorothy. Hindi mo na asawa si Alex. Naghiwalay kayong dalawa. Nanaginip ka pa ba? Hindi ako kasal at hindi rin siya. Walang masama kung magkasama tayo sa labas. Sino ka para alagaan? At saka, matagal ka nang tumigil sa pagmamahal sa kanya, hindi ba? Ganti ni Beatrice. Nagkakamali ka. Ikakasal na ulit tayo. Mahinahong sabi ni Dorothy na ikinagulat ni Beatrice. Ang pangungusap na iyon lamang ay hindi nakapagsalita kay Beatrice. I don't behave it. Nasaan ang sertipiko ng kasal? Ipakita mo sa akin. Ulalas ni Beatrice. Sino ang magdadala ng kanilang marriage certificate? Noon kung hindi dahil sa pagpilit sa akin ni nanay na maghiwalay, hindi ko ito gagawin. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, iyon ay isang pekeng diborsyo. May dala akong isa pang marriage certificate. Gusto mo bang tingnan? Malamig na tumawa si Dorothy. Pagkatapos nito, bigla niyang kinuha ang isang booklet ng kasal mula sa kanyang pitaka at inihagis ito kay Beatrice. Tingnan mong mabuti. Alam ko kung ano ang pinagkakaabalahan mo noon pa man. Gayunpaman, maliban kung patay na ako, maaari mong ihinto ang pangangarap tungkol dito, sabi ni Dorothy. Binuksan ni Beatrice ang booklet para tingnan. Isa itong sinaunang booklet ng kasal. Gayunpaman, naalala niyang mabuti ang petsang nakasulat dito.
Ito ang araw na naghiwalay sina Dorothy at Alex. Ibig sabihin, peking divorce talaga. Biglang namutla ang mukha ni Beatrice. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa. Tinawakan ni Alex ang ilong niya. Honey, hindi totoo ang nakita mo kanina. Beatrice. Nagpapasalamat lang siya sa pagligtas sa nanay mo. Sa kanya naman. Ahem. Huwag mag-alala. Wala pa akong nararamdaman para sa kanya simula pa lang. Kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Ang iyong little sister. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1196. Binigyang diin ni Alex Rockefeller. Isang beses siyang sinipa ni Dorothy as ex. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga at hindi ko masabi kung ano ang nangyayari? Sinisigawan ka ng maliit na B*** na ito dahil sa pagiging talunan. Pinahugasan kanya ng kanyang medyas araw-araw. Maliban kung syempre gusto mo ang amoy ng kanyang maruming medyas. Wala akong masabi noon. Ngayon kusang loob kong hahayaan siyang makuha ka. Iyon ay maiiwasan ako sa anumang karagdagang problema. Diretsong hinayla ni Alex si Dorothy sa kwarto. Tingnan natin ang nanay mo. Kanina pumutok ang angioma sa utak niya. Buti na lang at tinawag ako ng iyong little sister in time. Kung hindi, ang mga bagay ay hindi nahuhulaan. Nang marinig ito ni Dorothy, dali-dali siyang tumakbo papasok ng kwarto. Sabay lakad niya malapit sa kama, bigla siyang nadulas sa isang bagay. Ano ito? Tanong ni Dorothy. Kinuha niya ito at tinignan. Ito ang personal na bagay na nasengot at itinabi ni Alex sa kama kanina. Ahem. Ito ay isang personal na bagay na ginamit ng iyong ina noon. Bilisin mo at ibaba mo. Agad na sabi ni Alex. Hindi nag-react si Dorothy sa oras noong una. Pagkatapos ng eksaktong 3 segundo, ang ekspresyon ng mukha niya ay nagbago ng husto at galit na galit niyang itinapon iyon. Gayunpaman siya ay nagbigay ng labis na puwersa nang gawin niya ito. Pumatok ito sa kisame bago direktang bumagsak sa katawan ni Claire as ex. Sa totoo lang, base sa kapangyarihan nilang dalawa, madali nila itong nahuli. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi gumagalaw. Pinagmasdan nila ang bagay na umiikot at direktang dumapo sa bibig ni Claire. Miff. Nagising si Claire dahil sa banggaan. Iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang bahagi ng kanyang bibig na masakit. Saktong pagkahawak niya sa bagay, iminulat din niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang 3 tao sa silid. Pumasok na rin si Beatrice sa kwarto. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Nagtatakang tanong ni Claire habang nakaupo. Matapos tingnan ang bagay na nasa kamay niya, napasigaw siya sa gulat bago ibinato kay Alex. Ito. Kanino ito pag-aari? Hindi ito sa akin. Nakaramdam ng pagkabalisa si Alex. Kung hindi ito sa iyo, maaari ba itong maging akin? Higit sa lahat, wala man lang paraan para magamit ko ito. Isapat nang ihagis ito ni Claire sa kanya, wala siyang choice kundi saluhin ito. Iyon ay dahil tumabi sa kanya si Dorothy. Hindi siya makaiwas kahit gusto niya. Nagsimulang tumawa ng hindi makatarungan si Dorothy. Lahat ng tao sa silid ay maaaring hulaan ito. Tiyak na nahiya si Claire sa paggamit ng bagay na ito. Nais niya marahil na makapagtago siya sa isang butas ngayon. Inaasahan lamang na itatanggi niya ang paggamit nito. Kaya naman, wala sa kanila ang nagpatuloy sa bagay na ito. Ma, pumutok ang angioma mo kanina. Inilabutan ako. Sa kabutihang palad, dumating si Alex sa oras at nailigtas ang araw. Tungkol doon, nanay, nagkamali ako. Hinding-hindi nakita pipilitin, sabi ni Beatrice. Noon lang nalaman ni Dorothy ang nakatagong katotohanan. Inikat niya ang kanyang mga mata sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Inawakan ni Claire ang kanyang ulo na gulat. Ako. Ruptured angioma. Kailan ako nagkaroon ng angioma? Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon siya kay Beatrice. Anong nangyari sa mukha mo? Inilibot ni Beatrice ang kanyang mga mata sa kanyang nakatatandang kapatid. Wala lang. Hindi sinasadyang nasaktan ko ang sarili ko.
Ma, nakalimutan mo na ba? Noong nagpa-check up ka sa ospital, nalaman na namin na may angioma ka. Pero huwag kang mag-alala, napagaling ka na ni Alex dito. Pati yung mga nakabara na mga daluyan ng dugo at mga isyu sa sirkulasyon ng dugo ay naayos na, sabi ni Dorothy. Oh. Inawakan muli ni Claire ang kanyang ulo at tumingin kay Alex. May mga titig sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Alex. Ito ay isang malalim na pakiramdam ng pagkalito. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex, naramdaman niyang may mali. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita si Claire. Siya ba ang Alex na pinag-usapan ninyong dalawa? Doktor na ba siya sa ganitong edad? Kahanga-hanga. Salamat. Oh, tama, saan ang lugar na ito? Bakit ako nandito? Hindi ba ospital ito? Sa sandaling sinabi niya ang mga bagay na iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Gulat na tinuro ni Dorothy si Alex. Ma'am, hindi mo na ba siya nakikilala? Tanong niya kay Claire. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba normal na hindi ko siya makilala? Tanong ni Claire. Napakamot sa ulo si Alex. Diyos ko. Ang babaeng ito ay nawala ng memorya. Naiisip niya. Kabanata 1197. Ano ba talaga ang nangyari sa nanay ko? Inailan ni Dorothy Asek si Alex Rockefeller sa tabi habang nagtatanong. Napaisip si Alex saglit. Natatakot ako na isang bahagi ng kanyang memorya ang naapektuhan ng pumutok ang angioma. Ngayon, nawala ang isang bahagi ng kanyang memorya. Hindi ko masasabi kung kailan niya mababawi ang kanyang memorya, ngunit ang kanyang sugat ay nawala na. Kung ganoon, alam mo ba kung aling bahagi ng kanyang alaala ang nawala? Tanong ni Dorothy. Wala talaga akong ideya. We'll have to experiment and alamin unti-unti, sabi ni Alex. Nagkatinginan sina Dorothy at Alex ng ilang segundo. She then nodded. Ayos lang ba ang iyong ina? Tanong ni Dorothy. Ang aking ina. Nalaman mo rin ba? Tanong ni Alex. Naging viral ang mahusay na labanan sa Moonlight Lake. Paanong hindi ko nalaman? Inilibot ni Dorothy ang kanyang mga mata. Ayos na ang lahat ngayon. Sabi ni Alex. Mabuti yan, sabi ni Dorothy. Honey, may nararamdaman akong kakaiba sa katawan mo. Kailangan kitang bigyan ng masusing check-up, sabi ni Alex. Itinulak ni Dorothy ang kamay ni Alex. Magwala ka. Sa tingin ko malabag ka lang. Wala ako sa mood ngayon, she said. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung talagang napaka-energetic mo, pumunta ka at ipagluto mo kami ng pagkain. Parang pagkain ng baboy ang mga niluluto ng nanay ko. Alagaan din ang sugat sa mukha niya. Paano natin siya hahayaang lumabas ng ganito? Sabi ni Dorothy sabay turo kay Beatrice. Si Richit asterisk. Paano mo pinutol yung mukha mo? Dinala ni Alex si Beatrice sa kwarto niya. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Alex sa kanyang silid. Sa kanyang pagtataka, ito ay medyo maayos at malinis. Napakaraming larawan ng kanyang sarili. Karamihan noon ay nasa kanya ang mga kakaibang pose. Si Beatrice ay may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata nang kaharap niya si Alex. May bahid ng lungkot sa kanila. Gayunpaman, hindi niya sinagot ang tanong ni Alex. Ibig sabihin ba nito kailangan pa kitang tawagin bilang bayaw ko? Tanong niya. Umiling si Alex. Mas mabuti kung hindi mo gagawin, sabi niya. Naningkit ang mga mata ni Beatrice. Bakit ganon? Noong nakipaghiwalay ako sa kapatid mo, isa sa mga dahilan ay dahil sa nanay mo. Higit sa lahat, ito ay dahil ilalagay ko kayong lahat sa panganib. Okay lang kung mag-divorce kami. Sa ganoong paraan, lahat kayo ay makakatanggap din ng mas kaunting pinsala, sabi ni Alex. Tulad ng kung paano ako inagaw ni Carol noong nakaraan. Tanong ni Beatrice. Tama iyan. Sabi ni Alex. Nang mabanggit si Carol, biglang nanlamig ang tingin ni Alex. Nalaman na niya na si Carol Rockefeller ay may malaking bahagi sa Brittany Rockefeller na kinidnap ng ninuno ng witch doctor sect. Sinusulan pa ni Carol ang ninuno na putulin ang mga paa ni Brittany. Kinamumuhian ng babaeng ito si Alex at ang kanyang pamilya hanggang sa kaibuturan.
Samantala, ang kanyang pag-uugali ay tila walang limitasyong sasabihin. Ang kanyang target ng paghihiganti ay hindi si Alex mismo kundi ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kailangang mamatay ang taong ito. Nang makita ni Beatrice si Alex na ganito, medyo natakot siya. Si Alex naman ay naglabas ng isang jade pendant sa kanyang fanny pack. Kamukha ito ng ibinigay niya kay Cheryl Coney dati. Nagkataon, may dugo pa rin sa mukha ni Beatrice. Direkta niyang pinahiren ang ilang dugo nito sa jade pendant. Sandaling lumitaw ang isang flash ng liwanag. Ano ito? Ito ay isang defensive mystical tool. Kung ipagpapatuloy mo ito, mapoprotektahan ka nito. Matamlay na sabi ni Alex. Sa puntong ito, wala nang dahilan para ilihim ang mga bagay-bagay. Makakatulong para kay Beatrice na malaman ang higit pa tungkol sa mga bagay na ito. Kung hindi mo kailangang alisin ito, panatilihin ang bagay na ito sa iyo sa lahat ng oras at huwag tanggalin ito, dagdag ni Alex. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Inawakan niya ang jade pendant at tila kinikilig ito. Ang sugat mo siguro ay tinaga ng isang matulis na bagay, di ba? May gumawa ba? Napatingin si Alex sa mukha ni Beatrice. Ako, nagpunta ako sa Moonlight Lake kanina. Isang bintana ang sumabog. Ganyan, sabi ni Beatrice. Masyado kang libre, sabi ni Alex. Iyon ba, ikaw ba ang taong iyon? Tanong ni Beatrice. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1198. Ayaw sagutin ni Alex Rockefeller ang tanong. Ibalik ang iyong mukha at ipikit ang iyong mga mata. Makalipas ang 10 minuto, nabawi ang mukha ni Beatrice Asek sa orihinal nitong hitsura. Matapos makuha ang espiritual na kapangyarihan para sa kanyang Ultimate Book of Medicine, naperpekto na ni Alex ang partikular na kasanayang ito. Pagkatapos nito, gumugol siya ng mahigit kalahating oras sa pagluluto ng ilang ulam para sa pamilya. Noon lamang siya umalis sa pamilyang Aseks. Siyempre, bago umalis nag-iwan siya ng 2 dagdag na piraso ng jade pendants. Si Richard Asterisk. Nang bumalik si Alex sa Rockefeller Manor, nakita niya ang kanyang ina, si Brittany Rockefeller, na nakatayo mag-isa sa harap ng isang palaisdaan. Sa ilalim ng isang madilim na street lamp siya ay tila malungkot. Tumigil sa paglalakad si Alex. Bahagyang kumirat ang kanyang puso. Bagamat napapaligiran siya ng magagandang babae, nag-iisa ang kanyang ina mula nang umalis ang kanyang ama. Dati siya pa rin ang pinag-aganya ng galit sa mga kaaway ng kanyang ama. Ngunit ngayon sa Rockefeller Group na malapit nang bumagsak sa kanyang paningin, si Brittany ay tila isang piraso ng duckweed na lumulutang sa karagatan. Unti-unti siyang nawawala ng direksyon. Sa background ng dapit hapon ng unang bahagi ng taglagas, ang panahon ay nagbabago sa pagitan ng mainit at malamig. Hindi bababasa, ito ay mas nakakapagod kaysa sa buhay ni Spark Rockefeller. Ang layaw na batang iyon ay hindi kailangang matuto ng anuman. Bukas ay ang anibersaryo ng kamatayan ng iyong ama. Seryosong sabi ni Brittany. Maghanda ka sa umaga. Ipagluto mo ang tatay mo, sabi niya. Ibinuka ni Alex ang kanyang bibig. Bahagyang kumaibat ang sulok ng kanyang bibig. Ang pag-iisip lamang tungkol sa paggalang sa matandang baboy na iyon ay hindi na siya komportable. Iniisip ni Alex kung oras na para sabihin kay Brittany ang nakatagong katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang ama. Marahil makakayanan ni Brittany ang buhay ng maayos. Gayunpaman, nagpasya si Alex na maghintay sa huli. Iyon ay dahil napakaraming kawalang katiyakan ang kasangkot sa usaping ito. Gayunpaman, ang Pangulo ng Divine Constabulary. Nanay. Tungkol sa sinabi ni Guardian Zachary Xavier ngayon, sabi ni Alex. Gayunpaman, muli siyang pinutol ni Brittany. Sinabi ko na sa iyo na huwag mo nang uulitin pa ito. Alam kong sumali ka na sa Divine Constabulary ngayon, ngunit huwag mong isipin na lumapit sa Pangulo para sa iyong pag-unlad. Sa katunayan, huwag ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Wala itong maitutulong sa iyo. Marahil kung maaari, umalis sa organisasyon. Sabi ni Brittany. Nanay, pinapakain mo ba ang isda? Tanong ni Alex. Lumapit siya at inilagay ang kanang kamay sa balikat niya.
Nang tingnang mabuti, natuklasan ni Alex na basa ang gilid ng kanyang mga mata. Oo. Kung walang magpapakain sa isda ng mas matagal, lahat sila ay mamamatay sa gutom. Nagpanggap na kalmado si Brittany habang ginagamit niya ang kanyang inner force para pasingaw ang kanyang mga luha. Gayunpaman, hindi niya alam na napansin na ito ni Alex. Inigpitan ni Alex ang hawak sa kamay niya. Malaki ang manor. Sa katunayan, kailangan nating kumuha ng ilang mga tao upang alagaan ito. Balik tayo. Manood ako ng telebisyon kasama ka. Ang tagal na nating hindi nakakapanood ng magkasama, sabi ni Alex. Napangiti si Brittany. Ayokong manood ng cartoons. Sandaling natigilan si Alex. Noong bata pa siya, personal siyang pinangasiwaan ni Brittany. Pinayagan lang siyang manood ng cartoon sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos nito, kailangan niyang gawin ang kanyang takdang aralin. Alin man iyon o kailangan niyang magsanay ng lahat ng uri ng extracurricular na kurso tulad ng piano, calligraphy, at chess. Tiniyak ni Brittany na ang kanyang anak ay may mahusay na pag-unlad. Sa paggunita sa lahat ng ito ngayon, nadama ni Alex na ang kanyang buhay mula noong siya ay nasa elementarya hanggang sa gitnang paaralan ay mas nakakapagod kaysa sa buhay ng isang aso. Mom, hindi iyon ang ibig kong sabihin. I meant to say na kapag nagkamali ang pamilya Melves sa inyo ni Lola, maipaghiganti ko kayong dalawa, sabi ni Alex. Umiling si Brittany. Hindi na kailangan. To be honest, never siyang kinasusuklaman ng lola mo. Bago siya namatay, iginiit niya na huwag kong isipin ang paghihiganti. Hindi niya kasalanan. Maaari lamang nating sisihin ito sa panahong iyon. Inayla ni Alex si Brittany pabalik sa bahay. Si Richie Asterisk. Samantala, nakatanggap lang ng report si Bennett Melves. Si Brittany ay isang mamamayan ng Long Beach. Ang pangalan ng kanyang ina ay Emerald Winter. Nawalan ng ina si Brittany sa edad na 16. Ang kanyang ina ay inilibing sa isang maliit na sementeryo sa Long Beach. Gayunpaman, ang kanyang pangalan sa lapida ay Yvonne Wilmer. Ito ay dahil pinalitan ni Yvonne Wilmer ang kanyang pangalan nang tumakas siya sa Alaska kasama ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, ito lamang ang nagbigay kay Yvonne pagkatapos niyang mamatay. Noon, si Yvonne ay isang ahente ng Especially IA. Napakahusay niyang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natuklasan pagkatapos ng maraming taon. Gayunpaman, hindi maaaring isulat ni Brittany ang pekeng pangalan ng kanyang ina sa lapida, tama ba? Higit pa rito, maraming taon na ang lumipas at ito ay isang maliit na lugar. Hindi inakala ni Brittany na malalantad siya. Gayunpaman, hindi niya alam kapag nalock na ng Divine Constabulary ang mga resulta at naimbestigahan ang bagay sa isang deduktibong paraan, mas madali para sa kanila na mahanap ang kailangan nila. Sa ibaba, naroon ang lahat ng impormasyon tungkol kay Brittany. Puntong hininga. Kapatid ko talaga to, Brianna. Sorry lang ang masasabi ko. Tumawag si Bennett. Shadow, may kailangan akong gawin. Ito ay ang pag-agaw ng mga bagay sa simula. Till then.